Si Shin ay isang ordinaryong lalaki na namumuhay sa ilalim ng mabigat na mga pagsubok sa buhay. Sa araw na umabot siya sa edad na 30, naaalala niya ang isang lumang alamat na nagsasabing sino mang umabot sa edad na iyon nang hindi pa nag-aasawa ay magkakaroon ng kakayahang gumamit ng mahika. Pagsapit ng hating gabi, sinubukan niya ito. Una, pagkatapos ay muli, pero walang nangyari. Nawalan siya ng interes at humiga na lamang para matulog. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang sumiklab ang matinding sakit sa kanyang dibdib na nagpatambal sa kanya sa sahig. Habang lumalala ang sakit, naisip niya na ayaw pa niyang mamatay. Sa mismong sandaling iyon, may isang hindi pamilyar na pangyayari ang naganap at siya ay nailipat sa ibang mundo. Nagsimula ng bagong buhay na ang isip ay isang adultong lalaki pero nasa katawan ng isang maliit na bata. Pagdilat ni Shin, nakita niya ang kanyang ina na bumababa mula sa isang carriage at ipinakilala siya sa kanyang anak na babae. Sinabi nito na batiin ang kanyang nakababatang kapatid. Si Mary ay mukhang nagulat pero agad siyang lumapit at binigyan si Shin ng isang halik ng pagtanggap. Si Shin naman ay nanatiling hindi komportable sa itsura nito at sa sitwasyong kinalalagyan niya. Lumipas ang 3 taon. Lumaki ng bahagya sina Mary at Shin at madalas silang nagkakarera sa bakuran. Naunang nakarating si Mary at tinanong siya kung bakit siya napakabagal. Habang hinihingal, sinabi ni Shin na sobrang bilis niya tumakbo. Kalmado namang sumagot si Mary na natural lang iyon dahil siya ang mas nakatatandang kapatid. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang pamilya para sa hapunan. Sinabi ni Shin sa kanyang ama na may gusto siyang itanong. Tinanong niya kung totoo bang may mga monster sa mundong ito. Kinumpirma ito ng kanyang ama at mahigpit siyang pinayuhan na huwag lalabas ng bahay mag-isa. Ipinaliwanag nito na ang mga monsters ay delikado, kayang pumatay ng tao, at kapag may nakita siya, kailangan niyang tumakbo at humingi ng tulong sa nakatatanda. Sunod na nagtanong si Shin tungkol sa fairies at spirits. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang alam tungkol sa spirits, pero ang fairies ay totoo, bagaman bihira at mahirap makita, maliban na lamang sa mga mangangalakal na humuhuli sa kanila. Tinanong din ni Shin ang tungkol sa mahika. Sagot ng kanyang ama, wala raw itong totoo, o kahit anong bagay na narinig na niya. Sinabi ni Shin na baka hindi lang alam ng kanyang ama. Sumang-ayon ang ama na maraming bagay siyang hindi alam, pero ang mahika ay hindi karaniwang pinag-uusapan o nakikita. Tinanong niya kung saan niya narinig ang tungkol sa fairies at magic, ngunit hindi sumagot si Shin. Mula noon, hindi na niya muling binanggit ang tungkol sa mahika. Lumipas pa ang 3 taon. Si Mary ay nagsasanay sa pakikipaglaban sa harap ng bahay habang si Shin ay nakaupo lamang sa tabi, nagbabasa at paminsan-minsang pinagmamasdan ang kanyang mga galaw. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod si Mary at umupo sa tabi niya. Tinanong ni Shin kung bakit siya nagsasanay ng ganoon ka-intense. Ipinaliwanag ni Mary na bilang kanyang nakatatandang kapatid, kailangan niyang maging handa sa kahit anong panganib, mapa-monsters man o kriminal na magbabante sa kanila. Sinabi niya na kailangan niyang maging malakas para maprotektahan si Shin. Pagsapit ng paglubog ng araw, pumunta si Mary sa lawa upang magsanay kasama ang kanyang kaibigan na si Rose. Napansin ni Rose na buong araw nang nagsasanay si Mary at nagtaka kung paano pa siya hindi napapagod. Sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang nagsimulang umangat mula sa ibabaw ng lawa. Tumigil si Mary at tinitigan ito, halatang hindi mapalagay, habang naaalala ang usapan ni Shin at ng kanilang ama tungkol sa mahika. Kinabukasan, isinama ni Mary si Shin papunta sa lawa. Ipinaalala ni Shin na sinabi ng kanilang ina na huwag silang lalayo. Siniguro ni Mary na malapit lang ang lawa at walang monsters doon. Umupo sila at naghintay ng paglubog ng araw. Tinanong ni Shin kung magagalit ba ang kanilang ina dahil nagtagal sila sa labas. Inamin ni Mary na baka bahagyang magalit ito, pero sinabi niyang sulit naman ito. Habang lumulubog ang araw, may liwanag na biglang lumilitaw mula sa lawa, at mga kumikinang na orbs ang unti-unting umaangat sa hangin. Tahimik lamang na pinagmamasdan ito ni Shin. Sinabi ni Mary sa kanya na lumilitaw ang mga orbs na ito ilang sandali bago lumubog ang araw, kahit hindi niya alam kung bakit. Tinanong ni Shin kung alam ba ito ng kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Mary na dinala na niya noon ang kanilang mga magulang sa lawa noong una niyang makita ito, pero wala silang nakita. Inamin niya na nag-alala siya na baka hindi rin ito makita ni Shin. Dagdag pa niya, tila iba-iba ang persepsyon ng mga tao. May mga nakakakita lang ng maikling kislap, habang ang ibang mga bata ay malinaw na nakikita ang mga ilaw. Tahimik niyang iniisip kung maaaring mahika ang fenomenong ito. Kinabukasan, sabay na nag-almusal ang pamilya. Mabilis na natapos kumain sina Shin at Mary, na ikinagulat ng kanilang mga magulang. Hinimok ni Shin si Mary na umalis na sila, kaya pumunta ulit sila sa lawa, umaasang matutuklasan ang lihim ng mga ilaw. Nagpalipas sila ng oras sa pangingisda, ngunit kalaunan ay napagod si Mary. Napansin niya at sinabi na mauina ang kondisyon ni Shin dahil hindi ito nagsasanay tulad niya, kaya bumaba ang kanyang stamina. Sinabi rin niya na malayo pa ang sunset at tinanong kung may iba pa ba silang gagawin. Sumagot si Shin na gusto niyang tuklasin ang lawa at maunawaan kung saan nanggagaling ang mga light orbs. Tinanong ni Mary kung
hindi ba basta-basta lang lumilitaw ang mga ito mula sa lawa mismo? Sagot ni Shin, dapat may pinagmumulan ito sa ilalim ng tubig, marahil isang bagay na may buhay, at kung hindi sila maghahanap ng maayos, hindi nila malalaman ang katotohanan. Tinanong ni Mary kung ano ang susunod nilang gagawin. Ipinaliwanag ni Shin na maghahanda sila ng tatlong magkakaibang bagay mula sa lawa sa magkakahiwalay na timba, mga bato sa isa, mga aquatic plants sa isa pa, at mga isda sa huli. Pagkatapos, hihintayin nila ang sunset at pagmamasdan kung alin sa mga ito ang magpapakita ng mga orbs. Kinolekta nila ang mga ito at inilagay sa mga timba, pagkatapos ay naupo sa gilid ng lawa at nagpatuloy sa pangingisda. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Mary na matagal na silang naroon pero wala pa rin silang nahuhuli. Mahinang natawa si Shin at sinabing natutuwa siya na tinutulungan siya nito. Sumagot si Mary na natural lang iyon dahil siya ang nakatatandang kapatid at dapat ay lagi siyang nasa tabi niya. Nagpasalamat si Shin sa kanyang tulong. Dagdag pa niya, gusto rin niyang makita ang mahika kung totoo man ito. Di nagtagal, nakahuli si Mary ng isang isda at inilagay ito sa ikatlong timba. Tinanong ni Shin kung bihira ba ang isda. Sinabi niya na hindi ito bihira at halos kahit saan ay makikita ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Rose, ang kaibigan ni Mary, at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Napansin niya si Shin at tinanong kung ito ba ang kanyang nakababatang kapatid. Kinumpirma ito ni Mary at sinabi kay Shin na bumati. Magalang siyang bumati kay Rose. Muling tinanong ni Rose kung ano ang ginagawa nila. Sagot ni Mary, nangingisda sila. Tinanong ni Rose kung bakit nila pinili ang partikular na lawa na iyon. Sinigurado ni Mary kay Rose na alam ni Shin ang kanyang ginagawa. Nagulat si Rose at tinanong si Shin kung nakikita niya ba ang mga kumikinang na orbs na tinawag niyang kakaibang phenomenon. Sumagot si Shin na malinaw niya itong nakikita at tinanong kung may alam ba siya tungkol dito. Sagot ni Rose, wala siyang alam at gusto lang niyang pagmasdan ang mga ito. Pagsapit ng sunset, naupo si Rose sa gilid ng lawa habang nangingisda. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw ang mga glowing orbs. Sinabi ni Mary kay Shin na wala sa mga bagay sa mga timba ang kumikinang. Sagot ni Shin, sinubukan niyang gayahin ang kapaligiran, pagkatapos ay tinanong kung may iba pang mga nilalang sa lawa bukod sa mga isda. Sagot ni Mary, marami pa. Dagdag ni Rose, magiging mahirap tipunin ang lahat ng buhay sa loob ng lawa. Sumang-ayon si Shin, at pagkatapos ay hinubad ang kanyang damit at nagdesisyong pumasok sa tubig upang tuklasin ang pinagmulan ng mga orbs. Agad siyang pinigilan ni Mary at sinabing delikado ang bababa roon. Siniguro niya na magiging maayos siya. Nagpumilit si Mary na sasama siya, at sabay silang pumasok sa lawa. Namangha sila sa kagandahan ng mga glowing orbs na nakapaligid sa kanila. Inabot ni Shin ang isa at sinabi kay Mary na medyo mainit ito at kakaiba ang pakiramdam. Sumisid siya upang tingnan kung ano ang nasa ilalim ng tubig, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Mary na baka dahil masyadong madilim. Sagot ni Shin, may natutunan na siya na ang mga orbs ay nagmumula sa isang buhay na bagay sa ilalim ng tubig, marahil sa mga isda, dahil gumagalaw ang mga ilaw sa loob ng tubig. Sinabi ni Mary na sana ay mas malinaw pa nilang makita ang lahat. Umahan sila sa lawa at nagbihis muli. Nagpasalamat si Shin sa kanyang kapatid sa tulong nito. Sinabi ni Mary na hindi na kailangan, at muli niyang pinaalalahanan na siya ang nakatatandang kapatid. Sa sandaling iyon, sumigaw si Rose na nakahuli siya ng isa pang isda mula sa lawa, at ipinaliwanag na ito ang babaeng isda ng nahuli ni Mary noon. Inilagay nila ang babaeng isda sa parehong timba kasama ang lalaking isda. Biglang-bigla, nagsimulang umangat ang mga glowing orbs mula sa timba. Tahimik silang tatlo na nakatingin, lahat ay humanga sa ganda nito. Sinabi ni Shin na sa wakas ay naiintindihan na niya na ito ay isang courtship behavior sa pagitan ng mga isda, at ang mga glowing orbs ay resulta nito. Kinabukasan, muling nagpasalamat si Shin sa kanyang kapatid at niyakap ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglabas ng mawinang liwanag ang kanyang katawan. Natigilan silang dalawa. Sinabi ni Shin na maaaring ito ay magical energy, at isa ring uri ng courtship behavior. Dagdag pa niya, tuwing ipapakita niya ang kanyang damdamin, maaari siyang magliwanag. Natakot si Mary at tumakbo palayo. Naiwan si Shin, at napagpasyahan niyang totoo ang mahika sa mundong ito kahit wala pang nakakatuklas nito, at mula sa sandaling iyon, tunay nang magsisimula ang kanyang kwento. Pagkalipas ng ilang oras, si Shin ay nakaupo mag-isa sa kanyang kama at nagmumuni-muni. Naisip niya na noong huling 3 taon ng dati niyang buhay, namuhay siya sa tuloy-tuloy na desperasyon. Walang tigil siyang nag-aral, pinag-aaralan ang lahat ng kaya niya, dala ng obsesyon sa mahika. Hindi niya kailanman pinayagan ang sarili na sumuko, hindi matanggap na wala talagang magic sa mundong iyon. Ngayon, sa kanyang ikalawang buhay bilang 6 na taong gulang, halos mawala na rin sa kanya ang layuning iyon. Pero ang natuklasan niya tungkol sa mga glowing orbs ay muling nagbalik ng kanyang pag-asa. Pumasok si Mary sa kwarto. Sinabi niya na mabuti at dumating siya, at inanyayahan siyang umupo sa tabi niya. Umupo si Mary sa kama at tiningnan siya nang may pagtataka nang mapansin niyang nakatitig siya rito. Sinabi ni Shin na mahal niya siya. Nahiya si Mary, at sa sandaling iyon nagsimulang magliwanag ang katawan ni Shin. Sinabi niya na upang maipakita ang magical energy na ito, kailangan niyang maglabas ng emosyon, pero hindi ito maaaring ito lang ang paraan ng paggamit ng magic, kaya kailangan pa niyang maghanap ng iba.
Nagalit si Mary at sinabi na ginamit niya siya bilang test subject para lang ma-activate ang kanyang magic. Natigilan si Shin at sinabi na hindi siya nagsisinungaling at totoo ang lahat ng sinabi niya. Sinabi ni Mary na papatawarin niya siya sa pagkakataong iyon at tinanong kung may iba pa ba siyang natuklasan tungkol sa magic. Sagot ni Shin, ang alam niya pa lang ay gumagana ito sa pamamagitan ng emosyon, pero sigurado siyang may iba pang paraan. Sinabi niya na susubukan niya ang iba't ibang emosyon gaya ng saya o takot. Habang ginagawa niya iyon, muling nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan, at sinabi niyang nagtagumpay siya sa paghanap ng isa pang paraan. Natigilan si Mary at tinanong kung sinasadya ba niya iyon. Iniisip ni Shin na kahit maglabas lang ng liwanag ang kanyang katawan, wala pa itong tunay na halaga hanggat hindi niya ito nagagawang maging totoong magic. Pero kahit ganoon, nakumpirma niya na ang mahika ay tunay na umiiral. Makalipas ang ilang panahon, muling nakaupo si Shin sa kanyang kwarto at nag-isip. Isang buwan na ang lumipas mula noong huling beses niyang naabot ang glowing state. Sa panahong iyon, marami siyang natutunan. Upang ma-activate ang glow, kailangan niyang maabot ang tiyak na emotional condition, pero napakahirap nitong panatilihin sa mahabang panahon. Natuklasan din niya na may limitasyon ang dami ng beses na kaya niyang pumasok sa ganitong estado sa isang araw. Pero kapag naubos ng tuluyan ang kanyang magical energy, mas malakas itong bumabalik kinabukasan. Dagdag pa niya, natuklasan niya na ang mga hindi nakakakita ng glowing orbs ay hindi rin makagamit ng magic, at tanging ang mga nakakakita lamang nito ang may potensyal na gumamit. Nabahala si Shin. Naisip niya kung bakit hindi siya makapaglabas ng sarili niyang magical orbs. Tinanong niya kung may limitasyon ba ang dami ng magical energy ng isang tao, at napansin niyang ang kaya lang niyang gawin ay pagliwanagin ang kanyang katawan. Naisip niya kung ibig ba nitong sabihin na mas mauina pa ang kanyang magical energy kaysa sa isang isda. Pakiramdam niya ay may mali, at parang naabot niya ang isang dead end. Pero pinigilan niya ang sarili at nagpasya na hindi pa ito oras para sumuko. Kung iisipin kung gaano nakalayo ang narating niya, hindi niya matatanggap na wala siyang kakayahang gumamit ng magic. Ang mga isda sa lawa ay nagpapailaw ng kanilang katawan bago maglabas ng mga orbs, at naniniwala siya na malapit na siya sa isang mahalagang tuklas. Nag-focus siya at muling inactivate ang glow, pagkatapos ay sinubukang ilipat ang enerhiya sa kanyang kamay. Nabigo siya at napansin niyang mahirap mag-concentrate sa emosyon habang kinokontrol din ang enerhiya. Kaya binaligtad niya ang proseso at sinubukan muli. Sa pagkakataong iyon, mas malakas ang liwanag na lumabas sa kanyang kamay. Nakahinga siya ng maluwag at sinubukan ito sa pamamagitan ng paghampas sa pader, pero agad siyang nakaramdam ng matinding sakit. Napagtanto niya na ito ay simpleng liwanag lamang at hindi destructive magic, pero para sa kanya, hindi na mahalaga iyon. Ang paglikha ng mas malakas na liwanag ay isa pa ring progreso, at ito ang itinuturing niyang unang hakbang pasulong. Kalaunan, sumama si Shin kina Mary at Rose sa pagsasanay sa combat kasama ang kanilang ama. Sinabi ni Shin sa kanya na maaari na siyang mag-withdraw dahil hindi niya gustong manakit ng ibang tao at hindi rin niya nakikitang kailangan pa niyang matutong lumaban. Sumagot ang kanyang ama at sinabing hindi. Iyon totoo, pinaalalahanan siya na ang mga tao ay hindi lamang ang kaaway dahil may mga monsters sa labas ng village. Dagdag pa ni Rose, siya mismo ay nagpaalam na matuto ng combat para maprotektahan ang sarili. Hindi nagtagal, bumagsak si Shin dahil sa sobrang pagod. Sinabi ng kanyang ama na hindi niya inasahan na ganoon kaina si Shin pagdating sa combat, tapos binalingan niya si Rose at sinabing may natural itong husay at magiging mahusay na fighter sa hinaharap. Pagkatapos ay tinawag niya si Mary at sinabing siya naman ang susunod. Humanda si Mary at umatake, pero mabilis siyang napabagsak ng kanyang ama. Sinabi nito na huwag siyang ma-discourage dahil maayos ang kanyang performance, pero mabagal pa ang kanyang galaw, at sa tuloy-tuloy na training ay magiging skilled siya sa loob ng ilang taon. Nakinig si Mary at mukhang masaya sa narinig. Pagkatapos, bumalik si Shin sa kanyang kwarto at nagpatuloy sa pagsasanay ng magic, pero nahihirapan pa rin siyang makagawa ng progreso. Kaya nagdesisyon siyang tumigil muna at balikan ang kanyang research. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama at sinabi na pupunta sila sa kalapit na city para bumili ng supplies. Tinanong siya kung gusto niyang sumama. Lumiwanag ang mukha ni Shin at sumagot na syempre sasama siya. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa city. Sinabi ng kanilang ama na narating na nila ang kanilang destinasyon. Kahit pagod na ang mga bata mula sa biyahe, pinaalalahanan sila na marami pa silang bibilhin at huwag silang lalayo para hindi mawala. Tahimik na nakaramdam ng dismaya si Shin dahil gusto sana niyang libutin ang city para maghanap ng mga posibleng clue tungkol sa magic. Tinapos nila ang mga kailangan nilang bilhin at sinabi ng kanilang ama na dadaan pa sila sa blacksmith bago umuwi. Sa pandayan, tinanong ng ama ang tungkol sa in-order niyang item. Sumagot ang blacksmith na handa na ang sword para kay Mary at kinuha ito. Nagulat si Mary nang iabot ito sa kanya at ipinaliwanag na ginawa itong magaan para hindi mabigat sa kanya. Tinanggap ni Mary ang espada nang may halatang tuwa. Pagkatapos, bumalik sila sa carriage at nagsimula ang biyahe pauwi. Lumapit si Mary kay Shin at sinabi na sana hindi siya nagagalit dahil walang baniling regalo ang kanilang ama para sa kanya. Pinakalma siya ni Shin at sinabing birthday niya iyon at hindi naman niya kailangan ng espada tulad ng sa kanya. Habang umaandar ang carriage, napansin ni Shin ang isang kakaibang
shop at itinuro ito sa kanyang ama. Agad siyang sinabihan ng kanyang ama na delikado ang lugar na iyon at wala siyang dapat malaman tungkol doon sa ngayon. Humingi ng tawad si Shin at sinabing curious lang siya. Sa isip niya, naalala niya na ang pangalan ng shop ay Fairy Seller. Kinabukasan, isang lalaki ang naglalakad sa gubat sa ilalim ng malakas na ulan. Pinapabilis niya ang kanyang lakad para makabalik sa village bago mabasa ang dalang panggatong. Bigla, may isang figure ang mabilis na dumaan, nadapa, at bumagsak sa lupa. Tinanong niya kung maayos lang ang lalaki. Mahina ang sagot nito na namatay ang lahat dahil sa monsters at may lumitaw na mga gulls. Sa ibang lugar, si Shin ay nasa loob ng bahay at nagsasanay ng kanyang magic kasama si Mary. Binibilang ni Mary ang oras habang pinananatili niya ang glow at nagawa niyang ma-maintain ito sa loob ng 10 segundo. Pumalapak si Mary at sinabi na bagong record iyon. Sinabi ni Shin na dahil iyon sa tulong niya. Tiningnan siya ni Mary at sinabing parang hindi siya masaya. Sagot ni Shin, mas matagal na niyang nagagamit ang magic pero kulang pa rin ito dahil isa pa lang itong radiation. Hinawakan ni Mary ang kamay niya at sinabi na mahal niya ang kanyang magic. Sa sandaling iyon, may narinig na ingay mula sa ibaba. Lumabas sila para tingnan kung ano ang nangyayari at tinanong ang kanilang ama kung ano ang sitwasyon. Sinabi nito na may mga ghouls na lumitaw sa village at ang mga halimaw na ito ay delikado at kailangang harapin ng maingat. Inutusan niya ang kanyang asawa na tipunin ang mga babae at mga bata ng village para magtago sa loob ng bahay. Pagkatapos, naghahanda siyang umalis kasama ang ibang mga lalaki para harapin ang mga monsters. Hinawakan ni Mary ang kamay ni Shin at sinabihan siyang huwag mag-alala. Sinasabi na paprotektahan niya siya kahit kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Bago umalis ang kanilang ama, pinigilan siya ni Shin. Sinabi ng ama na wala siyang oras pero iginiit ni Shin na sandali lang ito. Tinanong niya kung may intelihensya ba ang mga monsters at kung kaya ba nilang umakyat mula sa labas hanggang sa second floor. Sumagot ang kanyang ama na sila ay mga hangal at hindi kayang umakyat. Iminungkahi ni Shin na magtago na lang lahat sa second floor at gumamit ng mga kasangkapan para harangan ang mga pinto para hindi makapasok ang mga monsters. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang mga villager kasama ang pamilya ni Shin sa isang silid sa itaas. Sa parehong oras, isang monster ang nakapasok sa bahay at sinimulang basagin ang isang bintana hanggang sa mabasag ito. Kumalat ang takot sa lahat. Tinanong ni Mary kung kaya bang maabot sila ng monster. Sinabihan sila na manahimik para hindi sila marinig. Umakyat ang monster sa second floor at sinimulan hanapin ang paligid. Sa loob ng silid, tahimik silang naghintay, takot na baka sila ay matagpuan, hanggang sa dumaan ang monster nang hindi humihinto, at nakahinga sila ng kaunti. Bigla, isang malakas na kidlat ang tumama. Nagulat sina Rose at ang kanyang ina at nakagawa sila ng ingay. Narinig ito ng monster, bumalik, at natagpuan ang kanilang kinaroroonan. Binuksan nito ang pinto at humarap sa kanila. Humakbang ang ina ni Shin at nagmakaawa sa monster na huwag saktan ang mga bata. Natambo siya dahil sa pagkawala ng balanse. Tinuwanan siya ng monster. Napansin ito ni Shin at naunawaan niyang alam ng nilalang na mas malakas ito kaysa sa kanila. Hugot ni Mary ang kanyang espada at sinabing siya ang papatay dito. Sumigaw si Shin na umatras siya, pero tumanggi si Mary, sinasabing ipinangako niyang paprotektahan siya. Madaling tinabig ng monster ang espada ni Mary at naipatalon ito palayo. Bumagsak si Mary sa sahig ng may pagkabigla. Habang susugod ulit ang monster, hamarang ang kanilang ina at tinanggap ang tama para iligtas si Mary. Doon na napagtanto ni Shin na kailangan na niyang kumilos, dahil kung hindi, mamamatay ang kanyang ina at kapatid. Tumakbo siya pasulong, hinawakan ang braso ng monster, at pinakawalan ang lahat ng magical power na natutunan niyang kontrolin. Lumabas ang matinding init mula sa kanyang katawan at sinunog ang monster. Tinapon siya nito palayo habang hawak ang nasunog na braso. Muling umatake si Shin, inilagay ang kamay sa ulo ng monster at pinakawalan ang init hanggang sa bumagsak at mamatay ito. Nakatitig si Shin sa kanyang kamay, hindi makapaniwala kung talagang napatay niya ito. Ang iba ay umatras sa takot. Lumapit si Rose, hinawakan ang kamay ni Shin, at sinabi na buhay sila dahil sa kanya. Bahagyang ngumiti si Shin, pagkatapos ay lumingon para tingnan ang sugatang ina niya. Si Mary ay agad na napuno ng matinding panik nang makita ang kondisyon ng kanyang ina. Sinubukan siyang pagkalmayan ni Shin at Rose. Sinabi ni Rose kay Shin na mananatili siya kay Mary at hinimok siya na ituon ang pansin sa kanyang ina. Sinuri niya ang kalagayan nito at napansin na mababa ang temperatura ng katawan at malaki na ang nawalang dugo. Napagtanto niya na kailangan niyang pigilan ang pagdurugo, pero hindi niya magagawa iyon habang nasa sahig pa ito. Nagdesisyon siyang ilipat muna ito sa kama. Habang nakatingin ang mga kababaihan ng village sa kanila nang hindi makapaniwala, hiniling ni Shin na tulungan siyang buhatin ang kanyang ina, at sama-sama nilang inilipat ito sa kama. Tinanong niya kung may nakakaalam ng medisina. Sumagot sila na wala. Sinabi niya sa sarili na inaasahan na niya iyon sa isang maliit na nayon. Naalala niya ang nakita niya sa telebisyon sa dati niyang buhay, na maaaring mapigil ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagtatahi ng sugat. Tinanong niya kung may marunong magtahi. Isang babae ang sumagot na marunong siya, pero tinanong kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Shin na kailangan niya ng ilang bagay, mga gamit sa pagtahi mula sa kwarto ng kanyang ina, matapang na alkohol, at malinis na tela. Pinabilis niya sila dahil kulang na ang oras.
labas. Nang maibigay ang mga gamit, pinutol ni Shin ang bahagi ng damit ng kanyang ina para makita ang sugat. Napansin niyang hindi ito kasing lalim ng inaakala niya at inutusan ang babae na tahiin ito. Nagulat ang babae at tinanong kung bakit nila gagawin iyon. Napagtanto ni Shin na hindi pamilyar ang ganitong paraan sa panahong ito, kaya ipinaliwanag niya na hindi maaaring iwanang bukas ang sugat at kailangan itong isara ng maayos. Nag-alinlangan ang babae, sinasabing hindi niya kayang saktan pa ang ina ni Shin. Hiniling ni Shin na magtiwala siya at sundin lamang ang sinasabi niya. Tumingin ang babae kay Mary na nanginginig sa takot, at sa huli ay pumayag. Sama-sama nilang ginamot ang sugat. Nang matapos, nagpasalamat si Shin sa babae. Sinabi nitong wala na iyon at tinanong kung gagaling pa ang kanyang ina. Sagot ni Shin, kailangan nilang bantayan ang kondisyon nito, pero magiging maayos din siya. Bumagsak si Mary sa pag-iyak at niyakap si Shin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang kanilang ama. Ipinaliwanag niya na nakita nila ng mga lalaki ng village ang mga pinagtataguan ng monsters sa kagubatan at nakapatay sila ng dalawa, pero may mga bakas pa ng iba kaya agad silang bumalik. Sa tulong nito, muling naibalik ang kaayusan sa village. Kinabukasan, sinuri ng doktor ang ina ni Shin. Sinabi niya na malalim ang sugat pero hindi umabot sa organs o buto, at sa pahinga ay gagaling ito. Nagpasalamat ang ina ni Shin. Pagkaalis ng doktor, lumapit si Mary sa kanyang ina at umiyak habang humihingi ng tawad, sinasabing kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Hinawakan siya ng kanyang ina at sinabing hindi iyon kasalanan niya, na matapang siya at sinubukang protektahan ang lahat at dapat niyang ipagmalaki iyon. Unti-unting kumalma si Mary. Kalaunan, kinausap ng ama si Shin sa harap ni Mary. Sinabi niya na ikinwento ng mga villager ang nangyari, kasama na kung paano ginamo ni Shin ang kanyang ina, at tinanong kung paano niya nalaman ang ganoong kaalaman. Naisip ni Shin ang dati niyang buhay, pero hindi niya iyon maipaliwanag. Kaya sinabi niya na hindi niya rin alam. Tinanong ng kanyang ama kung paano niya natalo ang monster, habang tinuturo ang mga burn marks at kung ito ba ay magic. Nagulat si Shin at tinanong kung paano niya nalaman. Sumagot ang kanyang ama na parang adult kung kumilos si Shin at minsan na itong nakipag-usap sa kanya tungkol sa kakaibang bagay habang kumakain. Tinanong ni Shin kung maniniwala ba ito kung ipapaliwanag niya. Sagot ng kanyang ama, kailangan niyang maniwala sa sarili niyang anak. Masiglang sumingit si Mary at sinabing seryosong nag-research si Shin tungkol sa magic. Naging seryoso ang kanilang ama at sinabi kay Shin na kahit mature siya kumilos, hindi niya inaasahan ang ganitong bagay. Pinagbawalan niya itong pag-usapan ang magic sa harap ng ibang tao, dahil maaaring magdulot ito ng gulo kung malaman ng iba. Tinanong ni Shin kung ibig bang sabihin nito ay pinapahirapan ang mga taong naiiba. Sagot ng kanyang ama, ganoon ang mundo, at pinapahinto siya sa pananaliksik sa magic dahil ito ay delikadong kapangyarihan. Tumutol si Mary, sinasabing matagal na pinagtrabahuan ni Shin ang research na ito at dahil sa kanya kaya sila nabuhay, at hindi pa nila alam kung talagang delikado ito. Sagot ng kanilang ama, kapag nalaman pa nila ang katotohanan, maaaring huli na, at ang kapangyarihang kayang pumatay ng monsters ay hindi maaaring ituring na harmless. Sinabi ni Shin na ipagpapatuloy niya ang kanyang research. Sinabi niya sa kanyang ama na naiintindihan niyang gusto lang siya nitong protektahan, pero kung iiwan niya ang landas na ito, pakiramdam niya ay mawawalan siya ng laman. Para sa iba, maaaring delikadong kapangyarihan ito, pero para sa kanya, ito ang kapangyarihan ng kanyang mga pangarap. Sinabi ng kanyang ama na bata pa siya at magbabago pa ang pananaw niya habang lumalaki. Sagot ni Shin, hindi ito magbabago, at kung magiging pabigat ang kanyang pag-iral, maaari siyang itakwil ng kanyang ama. Tinanong ng kanyang ama kung handa ba siya sa pangungutya at pagtanggi kung ipagpapatuloy niya ito. Sumagot si Shiren na ipagpapatuloy niya ito kahit ano pa man ang mangyari. Umupo ang kanyang ama at, pagkatapos ng ilang sandali, sinabi na maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, pero mula ngayon kailangan niyang ibahagi ang lahat ng kanyang natutuklasan. Dagdag pa nito, pipigilan siya nito kapag naging delikado na at tutulungan din siyang matutunan kung paano gamitin ng maayos ang kapangyarihang ito. Pagkarinig nito, napaiyak si Shin sa tuwa. Pagkatapos noon, pumunta sila sa hardin ng bahay para makapag-ensayo si Shin ng kanyang magic. Sinindihan ng kanyang ama ang ilang panggatong para sa kanya. Tinanong ni Mary kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Shin na may gusto siyang subukan gamit ang buong kapangyarihan ng magic. Inactivate niya ang kanyang kakayahan at inilagay ang kanyang kamay sa apoy. Nagsimulang magliwanag ang apoy at ang kamay ni Shin ay nasunog ng liwanag. Agad siyang binuhusan ng kanyang ama ng tubig gamit ang timba. Tiningnan siya ni Mary nang may pagkalito at tinanong kung ano ang iniisip niya. Sumagot si Shin na may mahalagang natuklasan siya, na gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang may magic ay nakipag-interact sa isang malakas na natural na energy gaya ng init. Ang resulta, gaya ng nakita nila, ay nag-react ang apoy, nagliwanag at naging asol. Sinabi ng kanyang ama na kahit hindi niya nakikita ang magical energy, sapat na ang nakita niya para paniwalaan na totoo ang sinasabi ni Shin. Tumahimik si Shin, malalim ang iniisip habang ini-imagine ang mga bagong paraan ng paggamit ng magic. Napansin ito ng kanyang ama at tinanong kung bakit siya ganoon ang itsura. Sumagot si Mary na ganito talaga si Shin kapag may natutuklasan siyang bago at sinabing huwag
siyang mag-alala. Kinabukasan, naghanda si Shin para muling mag-ensayo. Sinabi niya sa kanyang ama na handa na siya at hiniling na buhusan siya ng tubig sa oras na magliyab ang kanyang kamay. Inactivate ni Shin ang kanyang magic at inilagay muli ang kamay sa apoy. Agad itong nagliyab at agad itong pinatay ng kanyang ama gamit ang tubig. Napansin ni Shin na walang pagbabago sa temperatura o kulay ng apoy at sinabi niyang kailangan pang palakasin ang apoy. Pinalakas ito ng kanyang ama at sinubukan muli ni Shin, pero pareho pa rin ang resulta. Nagdesisyon si Shin na bahagyang bawasan ang magical energy at nagpatuloy sa eksperimento hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Sinabi ng kanyang ama na magpahinga muna siya bago magpatuloy. Lumayo si Shin at dumating si Rose, napansin na basa siya. Tinanong niya kung ito ba ay dahil sa eksperimento sa magic. Nang makita niya ang panggatong, tinanong niya kung sinusubukan niyang paghaluin ang magic at apoy. Kinumpirma ito ni Shin at sinabi na ipapakita niya ito sa kanya mamaya kapag nandyan na ang kanyang ama, dahil mas gusto ng kanyang ama na naroon kapag may posibleng panganib. Nagulat si Rose nang malaman na direkta niyang napag-uusapan ang magic sa kanyang ama. Sinabi ni Shin na ngayon ay tumutulong na ang kanyang ama sa kanya at tila mas interesado pa ito kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Rose sa ginawa niya noong atake ng monster. Tinanong siya ni Rose kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Shin na ang mga sinabi niya pagkatapos niyang patayin ang monster ang nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Rose na wala na iyon, dahil siya ang nagligtas sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Mary, dahil madalas itong nasa tabi nila. Nakita nila si Mary na masigasig na nagsasanay. Sinabi ni Rose na malamang ginagawa niya ito dahil sa nangyari kamakailan. Sumang-ayon si Shin at sinabing gagaling din siya, pero sinabi ni Rose na dapat suportahan niya ito gaya ng pagsuporta nito sa kanya. Kalaunan, umupo si Shin sa mesa kasama ang kanyang ama, si Mary, at si Rose. Ipinaliwanag niya na natuklasan niya na habang tumataas ang magical energy, mas kumakapit ng mas matindi ang apoy sa kanyang kamay. Sinubukan niya rin ang ibang heat sources at pareho ang naging resulta, kaya napagpasyahan niyang mas tumitibay ang magical flame kapag mas mataas ang init. Sinabi niya na ang magical energy ay tila parang flammable substance, ngunit sa ngayon ay isa pa lamang itong ordinaryong energy na wala pang praktikal na gamit. Komento ng kanyang ama na mahirap kontrolin ang apoy. Sumagot si Shin na kung kaya niyang ihiwalay sa kanyang kamay ang glowing orbs na nililikan ng mga isda, dapat ay kaya rin niyang kontrolin ang apoy. Sinabi ni Mary na kaya niya iyon, at ipinakita niyang naglalabas siya ng glowing orbs sa hangin. Natigilan si Shin. Ipinaliwanag ni Mary na natutunan niya ito mula sa kanya at nagawa niyang ulitin, at sinabi rin na kaya rin ito ni Rose. Kinumpirma ito ni Rose at ipinakita rin ang kakayahan ng madali, at sinabing akala niya ay kaya na rin iyon ni Shin. Sinubukan ni Shin at tinanong kung ano ang dapat niyang pagtuunan. Sinabi ni Mary na i-stabilize ang energy sa kanyang kamay, at pagkatapos ng ilang sandali, nagtagumpay siya. Bumalik sila sa hardin para sa karagdagang training. Hawak ni Shin ang isang manual ignition tool at itinutok ang kanyang magic sa maliit na spark na nalilikha nito. Biglang sumabog ang isang malaking fireball na umakyat sa hangin. Natigilan silang lahat sa gulat. Sinabi ni Mary na hindi niya inaasahan na gagamit siya ng magic sa ganitong paraan. Nanatiling tahimik si Shin, na pagtanto niyang sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang magic na hinabol niya sa loob ng 30 taon ay isa ng bagay na kaya niyang gamitin. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Shin sa bakuran, pagod mula sa training. Naisip niya na para magamit ang fireball, kailangan niyang mag-concentrate ng magical energy, ngunit nauubos din ito sa paggamit, kaya kailangan niyang magplano ng mas maayos sa susunod. Narinig niya ang boses ng kanyang kapatid at pumunta upang tingnan kung ano ang ginagawa nito. Natagpuan niya si Mary na nagsasanay sa combat kasama ang kanilang ama. Halatang pagod na ito at may mga minor injuries mula sa training. Sinabi ng kanilang ama na sapat na iyon para sa araw na iyon at dapat na siyang magpahinga. Tumanggi si Mary at pinaalala na sinabi ng kanilang ama na habang mas nagtitraining siya, mas lalakas siya. Sagot ng ama na kahit ang training ay may limitasyon, at naabot na niya iyon. Sumingit si Shin at sumang-ayon sa kanyang ama, sinasabing dapat na siyang tumigil. Hindi sila pinansin ni Mary, nagpatuloy pa ng ilang sandali, pagkatapos ay tiningnan si Shin ng masama at umalis ng walang salita. Sinabi ng kanilang ama kay Shin na huwag mag-alala, dahil tensyonado si Mary dahil sa monster attack. Kalaunan, kinausap ni Shin ang kanyang ama tungkol sa susunod niyang research idea. Tinanong niya kung may bagay sa mundong ito na nakagagawa ng kuryente. Nagulat ang kanyang ama at tinanong kung ano ang kuryente. Ipinaliwanag ni Shin na ito ay katulad ng kidlat at tinanong kung may hayop o halaman na kayang gumawa nito. Sagot ng kanyang ama na wala siyang alam, pero nabanggit niya na minsan ay may narinig siyang panday tungkol sa mas mahinang anyo ng kidlat na nakita niya sa kung saan. Iminungkahi niya na pumunta sila sa city. Tumanggi si Mary na sumama sa pagkakataong iyon. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto, at bumalik sa kanyang kwarto kung saan tinitigan niya ang mga benda sa kanyang kamay na mabigat ang ekspresyon. Dumating si Shin at ang kanyang ama kay Grass, na nagsabi na malamang tinutukoy nila ang lightning metal. Nang tanungin kung saan ito matatagpuan, sinabi ni Grass na mahirap dalhin at medyo delikado, kaya kadalasang iniiwan ito
ng mga mangangalakal sa lugar kung saan ito natagpuan. Tinanong ni Shin ang tungkol sa rubber trace, ngunit hindi pa ito narinig ni Grass. Napagtanto ni Shin na hindi pa nadidiscover ang rubber sa mundong ito, kaya glass na lamang ang natitirang electrical insulator. Tinanong niya kung may volcanic glass si Grass, isang transparent na mineral na parang crystal. Sagot ni Grass na mayroon siya nito, tinatawag itong paper crystal, at itinabi niya ito dahil maganda ang itsura. Natigilan si Shin sa itsura nito at hiniling na mahawakan ito. Pumayag si Grass. Nang tanungin kung ano ang balak niyang gawin, sinabi ni Shin na kailangan niya ng mas malaking piraso. Sinabi ni Grass na hanapin ito sa Trade District, pero magiging mahal ito. Agad na pumayag ang kanyang ama na bilhin ito. Nagulat si Shin at tinanong kung talagang gagawin niya iyon. Sumagot ang kanyang ama na kailangan ito ni Shin, at hindi mahalaga ang presyo, lalo na at bihira itong humingi ng kahit ano. Umuwi sila dala ang lightning metal na ibinigay ni Grass. Sa hardin, naghanda si Shin para subukan ang kanyang magic sa metal. Pinagmamasdan siya ng kanyang ina habang nakangiti, sinasabing sa wakas ay makikita na niya mismo ang mga eksperimento nito. Inactivate ni Shin ang kanyang magic malapit sa metal, at isang malakas na spark ang biglang sumabog. Sinabi ng kanyang ama na huwag siyang ma-discourage sa failure, at pinaalalahanan siya na maraming beses din siyang nabigo bago niya napag-aralan ang apoy. Biglang natawa si Shin at sinabing tagumpay ang eksperimento. Nagulat ang kanyang mga magulang. Napagtanto ni Shin na kapag ang magic ay nakipag-interact sa metal, lumilikha ito ng malakas na spark, ibig sabihin ang magic ay ginagaya ang properties ng bagay na hinahawakan nito. Dahil dito, mas lalo niyang naramdaman na mas malapit na siya sa paggamit ng iba't ibang anyo ng magic. Kalaunan, nag-iisa si Shin at inisip kung paano gagawing electric current ang magic na maaari niyang ilabas bilang shock. Napagtanto niya na hindi kailangang manatiling spherical ang hugis ng magic. Sinubukan niya itong baguhin ang anyo at nagtagumpay siya. Naintindihan niya na masyado siyang nakafocus sa pagkopya ng magic ng isda, at kailangan niyang maging mas flexible. Pumunta siya sa kwarto ni Mary para sabihin ang kanyang natuklasan, pero wala siya roon. Napansin niya ang mga bandage na naiwan sa kama nito at agad siyang lumabas para hanapin siya. Tinawag niya ang pangalan nito at natagpuan niya si Mary sa lawa, nag-iisang nagsasanay. Tinanong ni Mary kung bakit siya naroon. Sinabi niya na palagi niya siyang sinusuportahan sa magic pero hindi niya napansin ang pagsuporta nito sa kanya. Inamin ni Mary na nagtaka siya kung bakit hindi siya tinutulungan ni Shin at nakaramdam siya ng selos. Ipinaliwanag niya na bilang nakatatandang kapatid, palagi niyang iniisip na siya ang dapat magprotekta kay Shin. Nagsanay siya ng husto dahil doon, pero noong atake ng monster, wala siyang nagawa at mamamatay sana siya kung hindi siya iniligtas ni Shin. Sinabi niya na hindi niya matanggap na siya ang protektado. Tinanong ni Shin kung galit ba siya sa kanya. Sagot ni Mary, hindi niya kailanman magagawa iyon, at lagi niya itong mamahalin. Pero sinabi rin niyang hindi niya mapapatawad ang sarili niya, at naiinggit siya sa lakas ni Shin dahil pakiramdam niya ay mauwi na siya. Ipinaliwanag niya na kaya siya patuloy na nagsasanay ay dahil naniniwala siyang babalik ang kumpiyansa niya kapag lumakas siya. Lumuhad si Shin at niyakap si Mary, sinasabing hindi niya naintindihan ang nararamdaman nito at hindi siya palaging nasa tabi niya. Humingi siya ng tawad ng tahimik. Kinabukasan, muling tumayo si Shin sa hardin para ipagpatuloy ang eksperimento. Inactivate niya ang magic at pinalaki ang magic sphere, pero mabilis niyang napansin na numinipis ang energy. Dahil dito, hindi na sapat ang lakas nito para mag-trigger ng fire magic. Binawasan niya ang laki ng sphere at ginamit ang ignition tool. Sa pagkakataong ito, nag-activate ang apoy ng maayos. Napagtanto niya na kapag mas condensed ang energy, mas tumitindi ang apoy. Pagkatapos, ibinalik niya ang atensyon sa lightning metal. Gamit ang maliit na magical energy, lumikha siya ng mauinang spark. Nang dagdagan niya ang energy output, biglang kumalat ang mga spark ng marahas at napabagsak siya sa lupa. Agad na tumakbo sina Mary at Rose para tulungan siya. Siniguro ni Shin na ayos lang siya. Tinanong ni Rose kung bakit bumalik ang lightning papunta sa kanya imbes na lumabas palaba. Sumang-ayon si Shin na dapat sana ay lumabas ito, pero hindi niya alam kung bakit ganoon ang naging kilos nito. Nakita niyang parang hinihila pabalik ang lightning patungo sa source ng magical energy. Sa isip niya, pakiramdam niya ay malapit na siya sa isang mahalagang tuklas, pero hindi pa niya lubos na nauunawaan. Naisip niya kung posible bang walang hangganan ang magic na ito. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama kasama si Grass, ang blacksmith. Pumasok sila sa loob para mag-usap. Ipinaliwanag ng ama ni Shin na sinunod ni Grass ang ideya ni Shin at sinubukang i-transport ang lightning metal para gawing negosyo. Inamin ni Grass na sinubukan niyang gawing profitable ang trade nang hindi humihingi ng pahintulot at humihingi siya ng kapatawaran. Sinabi ng ama ni Shin na hindi ito problema, na ikinagulat ni Grass. Iginiit nito na ninakaw niya lamang ang ideya para sa sariling pakinabang, pero sumagot ang ama ni Shin na hindi iyon ang tunay na isyu. Dinala sila ni Grass sa kanyang warehouse na puno ng lightning metal. Ipinaliwanag niya na hindi ito angkop para sa lighting dahil delikado ito. Binili ito ng mga tao dahil sa curiosity, pero ibinalik din nila matapos maistorbo sa tuloy-tuloy na crackling sounds. Sinabi niya na sa loob ng 3 araw, hindi na niya kayang bayaran ang rente ng warehouse at hiniling kay Shin na humanap ng paraan para mabilis maibenta
butaang metal. Sumang-ayon si Shin na susubukan niya, pero binalaan niya si Grass na huwag umasa ng buo sa kanya dahil wala pa siyang malinaw na plano. Tinanong niya kung bakit malayo ang pagitan ng bawat piraso ng metal. Inilapit ni Grass ang 2 piraso, at biglang nagkaroon ng malakas na attraction sa pagitan nila na naglabas ng matinding liwanag at kuryente. Lahat sila ay natigilan sa nakita. Pagkatapos, ipinakita ni Grass ang lightning metal na natunaw. Sa ganitong estado, kalmado na ito at hindi na naglalabas ng kuryente. Tinanong ni Shin kung magre-react ito kung ay lalapit sa isa pang kaparehong natunaw na metal. Sinabi ni Grass na subukan niya mismo at binigyan siya ng isa pang piraso. Inilapit ito ni Shin pero walang nangyaring reaksyon. Tinanong niya kung kailan eksaktong nawawala ang epekto ng lightning habang tinutunaw ito. Ipinaliwanag ni Grass na habang binabasag pa ang metal ay may electricity pa rin, pero halos nawawala ito kapag pinainit at tuluyang natunaw. Lumapit si Shin sa furnace para magsagawa ng isa pang eksperimento, gamit ang kanyang magic para lumikha ng apoy. Namangha si Grass at tinanong kung ano ang ginawa niya. Sagot ni Shin, magic iyon. Tinanong ni Grass kung magbabago ba ang resulta kung gagamitin ang apoy na iyon sa pagtunaw ng metal. Inamin ni Shin na hindi niya alam, dahil nasa proseso pa siya ng pag-aaral kung paano gumagana ang magic. Sinabi ni Grass na umaabot ng 1 oras ang pagtunaw ng metal at iminungkahi na maglakad muna sila at bumalik na lang pagkatapos. Tumanggi si Shin, sinasabing gusto niyang obserbahan ang eksperimento mismo. Pagkatapos matuno ang metal, inilapit ni Grass ang mga piraso. Biglang sumabog ang matinding electrical spark sa pagitan nila. Halatang gumaan ang loob ni Shin, at pumalakpak ang iba nang makita na nagtagumpay ang eksperimento. Sinabi ni Shin na maaaring gamitin ang metal na ito para gumawa ng produkto at ibenta sa mga tao. Mula sa sandaling iyon, agad nagsimula ang production. 3 araw na halos walang pahinga ang trabaho ni Grass. Sa dulo, nakabuo sila ng lightning lamp na mas mahusay kaysa sa ordinaryong ilaw at hindi nauubusan ng gamit. Nakagawa rin sila ng isa pang produkto, isang lighter na mas mabilis magpaapoy ng kahoy kaysa sa karaniwan. Nagpasalamat si Grass kay Shin sa tulong nito. Iminungkahi ng ina ni Shin na umuwi na sila para sa lunch matapos ang trabaho. Umalis ang pamilya at inihatid sila ni Grass. Habang nasa biyahe, tinanong ni Mary si Shin kung paano niya nagawa ang mga produktong iyon. Sagot ni Shin, sinubukan lang niyang buuin ang anumang maisip niya gamit ang magic at gumana ito. Kasabay nito, tinanggap ng mga tao ang mga produkto at mabilis na naubos ang stock. Pag-uwi nila, pumunta si Shin sa hardin kasama sina Rose at Mary, may hawak na kandila. Tinanong nila kung ano ang susunod niyang susubukan. Ipinaliwanag ni Shin na ang kandila ay nananatiling may apoy dahil sa oxygen, at kapag tinakpan ito ng baso, mamamatay ang apoy dahil mawawala ang oxygen. Sinabi ni Rose na pareho ito ng prinsipyo ng ordinaryong ilaw. Sumang-ayon si Shin at sinabi niyang uulitin niya ang eksperimento gamit ang fire magic at ihihiwalay ito sa oxygen. Sinabi ni Mary na sa tingin niya hindi mamamatay ang apoy, habang si Rose naman ay naniniwalang mamamatay ito. Inilawan ni Shin ang kandila gamit ang magic, tinakpan ito, pagkatapos ay inalis ang baso. Nanatiling nakasindi ang apoy. Nagkomento si Mary nang may kasiyahan dahil tama siya. Napagtanto ni Shin na ang magic ay hindi nangangailangan ng oxygen, kaya hindi ito naaapektuhan ng external conditions. Malinaw na naiiba ang fire magic sa ordinaryong apoy. Gayunpaman, nagdesisyon siyang magsagawa pa ng isa pang eksperimento. Naglabas siya ng fire magic sa anyong sphere at hiniling kay Mary na maglagay ng magical energy dito. Isang malaking pagsabog ang sumunod, na nagpatalsik sa kanilang lahat sa lupa. Agad tumakbo si Shin para tingnan si Mary. Tinanong ni Rose kung inaasahan niya ang ganoong resulta. Sumagot si Shin na hindi, at akala niya lalaki lang ang fireball. May nabuo siyang ideya. Lumapit siya sa lightning metal at sinabi na ang susubukan niya ay hindi mismong magical energy. Nagulat sina Rose at Mary. Ipinaliwanag ni Shin na ito ay reaksyon ng hangin at magic. Nang unang ginamit niya ang magic sa metal, nakaramdam siya ng malakas na resistance mula sa hangin, kaya maaaring ang magical energy ay parang fuel na gumaganap ng papel ng hangin. Pagsapit ng sunset, patuloy siyang nag-eeksperimento habang suot ang gloves na ibinigay ni Grass. Ipinaliwanag ni Grass na gawa ito sa materyales na insulator ng kuryente at heat resistant. Patuloy na pinagsama ni Shin ang magical energy sa lightning at apoy. Marahas ang naging mga pagsabog. Sumigaw si Shin na nagtagumpay siya, pagkatapos ay napaluha siya. Mary lumapit at niyakap siya. Kinabukasan, nagsanay si Shin sa hardin kasama sina Rose at Mary. Pagkatapos nilang mag-ensayo, nagpasalamat siya sa kanilang tulong. Sumagot si Mary na natural lang iyon dahil siya ang nakatatandang kapatid niya. Habang naglalakad si Shin sa loob ng bahay, naalala niya ang narinig niyang sinabi ng kanyang ama noon na siya ay inampun mula sa ibang tao. Dahan-daang pumasok sa isip niya ang alaala at napagtanto niya na hindi sila magkadugo ni Mary. Makalipas iyon, pumunta sila sa lawa para subukan ni Shin ang water magic. Sa simula, walang nangyari. Tinanong ni na Mary at Rose kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Shin na sa nakaraang eksperimento, natuklasan niya na ang magical energy kapag inilabas sa hangin ay nagkakaroon ng properties ng hangin. Kaya iniisip niya kung kapag inilabas ito sa tubig, magiging katulad din ito ng tubig.
tubig. Binago niya ang paraan at sinubukan muli. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang umangat ang tubig. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Shin mula sa lawa at napaisip na ang pagkakatuklas ng water magic ay isang mahalagang hakbang. Sinabi niya kina Mary at Rose na magmasid sila ng mabuti. Sinubukan niyang kunin ang tubig mula sa hangin gamit ang magic pero nabigo siya. Naisip niya na baka kulang pa ang kanyang energy kaya pinalakas niya ang output at sinubukan muli. Sa pagkakataong iyon, nabuo ang isang maliit na sphere ng tubig sa kanyang kamay. Agad na tumakbo si Mary papunta sa kanya, niyakap siya ng mahigpit at tinanong kung saan niya nakuha ang tubig. Ipinaliwanag ni Shin kung paano niya ito kinontrol. Sinubukan ni Mary at Rose na gayahin siya, at pareho silang nagtagumpay. Halatang tuwang-tuwa sila. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang pumunta sa city kasama si Grass papunta sa Monster Slaying Guild. Ipinaliwanag ni Grass na para maging miyembro, kailangan muna silang magparehistro, at tinanong kung sigurado sila sa kanilang desisyon. Sagot ni Mary, kung tatakbo siya ngayon, hindi na niya mababawi ang kanyang kumpiyansa. Hiniling ni Shin kay Grass na itago ito at huwag sabihin sa kanyang ama. Sa loob ng guild, si Grass ang unang nagpakilala sa reception desk, sinasabing siya ay platinum rank fighter at nais niyang irehistro ang tatlong bata. Biglang dumating ang kanilang ama sa likuran nila at ipinakilala ang sarili bilang diamond rank fighter at magiging supporter nila. Biglang natahimik ang buong lugar at nagbulungan ang mga tao sa gulat dahil bihira ang ganoong rank. Sa labas ng guild, humingi ng tawad ang mga bata dahil pumunta sila roon ng hindi nagsasabi. Sagot ng kanilang ama, inaasahan niya na iyon ang mangyayari. Nang tanungin nila kung paano niya nalaman, ipinaliwanag niya na kakaiba ang kilos ni Mary nitong mga nakaraang araw, kaya nahulaan niyang may plano sila. Pinagalitan niya sila dahil sa pagsubok ng ganitong delikadong bagay nang hindi nagpapalam, at sinabing mula ngayon kailangan nilang sabihin agad sa kanya ang lahat. Dagdag niya, ang pagkakaroon ng high rank fighter kasama nila ay para sa kanilang kaligtasan, at sasamahan niya sila sa pakikipaglaban sa monsters. Nakaramdam ng ginhawa ang tatlo. Dinala sila sa lugar kung saan may lumitaw na monsters. Nauna ang kanilang ama, sinalubong ang mga atake at madaling natalo ang mga ito. Sinabi niya na binawasan lang niya ang bilang nila, at kapag bumalik ang mga ito, ang mga bata na ang haharap. Ipinaliwanag niya na mas mauina pa ang mga monsters na ito kaysa goblins at angkop ito para sa kanilang unang totoong laban. Sina Mary at Rose ang nasa unahan, habang si Shin ay nasa likuran. Muling umatake ang mga monsters. Inilunsad ni Shin ang unang atake gamit ang fire magic na pinatibay ng magical energy. Isang malaking pagsabog ang sumunod at marami sa mga monsters ang nawala. Isang monster ang sumugod habang nauubos ang kanyang energy. Tumalon ito papunta sa kanya pero naabot siya agad ni Mary. Sama-sama nilang nilabanan ang natitirang monsters at isa-isang pinabagsak ang mga ito. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat si Shin kay Mary dahil iniligtas siya. Sinabi ni Mary na wala iyon dahil siya ang nakatatandang kapatid at tungkulin niyang protektahan siya, at dagdag pa niya na mas gamaan ang loob niya ngayon. Pinuri sila ng kanilang ama at sinabing wala ng oras para magpahinga, kailangan nilang magpatuloy at makakuha pa ng experience. Nagulat ang tatlo. Pagkatapos ng ikalawang laban, pagod na pagod sila. Sinabi ng kanilang ama na siya na ang kukuha ng loot kasama si Grass habang nagpapahinga sila. Umupo ang tatlo sa ilalim ng puno. Napansin ni Shin ang isang malaking tent at dinala sila roon. Nag-alinlangan si Mary at sinabing huwag na silang lumayo, pero pumasok si Shin. Sa loob, nakita niya ang isang kakaibang liwanag mula sa isang hola. Paglapit niya, natuklasan niya ang isang fairy na nakakulong. Tinanong ni Mary kung ibaba ito sa monsters. Sinubukan niyang abutin ito, pero umatras ang fairy dahil sa takot. Napagdesisyonan nilang palayain ito. Binuksan ni Shin ang hola at agad na lumipad ang fairy palabas. Natigilan silang tatlo sa ganda nito. Umuwi sila. Nagulat ang kanilang ina nang makita silang sugatan. Naging hindi komportable ang kanilang ama sa tingin nito, at pinagalitan siya ng matindi ng ina bago lumingon sa mga bata at tinanong kung ano ang nangyari. Dahil sa takot, ipinaliwanag ni Mary at Shin ang lahat. Ibinunyag ng kanilang ina na alam na niya ang tungkol sa monster hunting dahil sinabi na ito ng kanilang ama bago pa man. Tinanong ni Shin kung bakit siya pinagalitan. Ipinaliwanag nito na hindi katanggap-tanggap na umuwi ang kanyang mga anak na sugatan, at malinaw na sobra ang ipinagawa ng kanilang ama para sa kanilang unang karanasan. Dagdag niya, huwag nilang intindihin ito sa maling paraan, basta't hindi sila nananakit ng iba, maaari nilang gawin ang gusto nila. Ang hiling lamang niya ay alagaan nila ang kanilang sarili. Tahimik na humingi ng tawad sina Mary at Shin. Pagkalipas ng 2 taon, muling nagtungo sila sa battlefield para harapin ang mga monsters. Nakatayo si Shin sa harap ng isang goblin, kapareho ng umatake sa kanilang bahay noon. Ginamit niya ang storm magic at maingat itong kinontrol, ikinulong ang nilalang sa umiikot na hangin bago ito itapon ng malayo. Madali niyang natalo ang goblin. Napansin ni Shin sa sarili niya na bagong spell ito na ginawa niya kamakailan, na may mahabang casting time at mas gamit para sa control kaysa direktang atake. Tinawag siya ni Mary at lumapit
kasama si Rose, tinatanong kung tapos na siya sa mga kalaban niya. Sumagot siya na tapos na. Napaisip siya na 2 taon na ang lumipas mula nang magsimula silang seryosong training sa combat. Ngumiti si Mary at sinabing natalo niya ang 20 goblins mag-isa. Pagkatapos, naglakad sila sa city market. Napansin ni Shin na sa nakalipas na 2 taon, natutunan niyang tansyahin ang magical energy ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagtingin. At sa mga tao, sina Rose at Mary ang may pinakamataas na nakita niya. Habang naglalakad, napansin ni Mary na dumarami ang mga fighter na sumasali sa guild. Ipinaliwanag ni Rose na dumami ang goblins at lumalapit na sila sa city. Iminungkahi ni Mary na dumaan sila sa blacksmith na si Ger. Dinalaw nila si Ger, na masayang bumati sa kanila. Tinanong ni Shin kung plano pa ba nitong tunawin muli ang lightning metal. Sumagot si Grass na sapat na ang nagawa niya roon, at sinabing natapos na rin niya ang gloves na hinihiling ni Shin. Nagulat si Shin at nagpasalamat dahil kamakailan lang niya ito hiniling. Sumagot si Grass na mabilis masira ang gloves ni Shin, pero nagpapakita lang ito kung gaano na siya kalakas. Tinanong niya kung kumusta ang laban nila nang wala siya at ang ama ni Shin. Sagot ni Mary, malapit na silang maabot ang silver rank. Nagulat si Grass at sinabing wala pa siyang narinig na kasing bata nila na nakakaabot sa ganoong rank. Umuwi sila at nagsanay kasama ang kanilang ama. Unang humarap si Shin at kalaunan ay natalo niya ang kanyang ama. Sunod si Mary. Lumaban siya ng may determinasyon pero natalo pa rin. Umupo siya ng frustrate at sinabing hindi niya siya matalo. Kahit laging panalo si Shin, sinabi ng kanilang ama na huwag siyang magmadali dahil maaga pa at malalagpasan din niya si Shin sa tamang panahon. Lumayo si Mary at nag-ensayo mag-isa. Tinanong ni Shin ang ama niya tungkol dito, at sinagot nito na para sa kanyang edad, napakataas na ng sword talent ni Mary. Makalipas iyon, pumunta sina Shin at Mary kasama si Rose sa farm nito. Humingi ng paumanhin si Rose dahil sa paghingi ng tulong, at ipinaliwanag na kulang sila sa workers. Tinanong ni Shin kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Rose na kailangan nilang alisin ang mga pests na sumisira sa crops. Hindi komportable si Mary sa mga ito, at nahirapan siya habang nag-iipon, kaya nahuhuli siya at natawa ng bahagya ang iba. Nang matapos sila, si Mary ang may pinakakaunting na kolekta. Sinabi niya na sa susunod na taon, maglalaban sila kung sino ang mas marami. Tiwala siyang mananalo siya sa susunod. Biglang dumilim ang langit at may lumitaw na kakaibang ilaw sa itaas. Nagulat sila dahil kanina lang ay maaliwalas ang langit. Nagsimulang umulan. Hinimok sila ni Rose na pumasok sa bahay niya hanggang tumila ang bagyo. Biglang bumagsak si Mary. Agad siyang nilapitan ni Shin at Rose. Dinala nila siya sa loob ng bahay ni Rose. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanilang ama at ina na taranta. Tumakbo ang kanilang ina kay Mary at umiiyak. Nagising si Mary pero walang reaksyon, hindi rin siya makapagsalita. Mahinang sinabi ni Rose na maaaring ito ang lethargy disease. Tinanong ng kanilang ama kung iyon ba ang sakit na kumalat kamakailan sa city. Kinumpirma ito ni Rose, sinasabing narinig lang niya sa market. Ipinaliwanag niya na ang sintomas ay biglang pagbagsak, hindi makagalaw, at pagkawala ng speech kahit conscious pa rin, parang matinding panghihina kaya tinawag itong lethargy disease. Tinanong ng kanilang ina kung may gumagaling dito. Sagot ni Rose, halos wala pa sa alam niya at hindi rin alam ang sanhi. Lalong natakot ang kanilang ina at napaiyak. Sinabi ng kanilang ama na kailangan nilang dalhin agad sa doktor. Inutusan niya na siya ang magdadala kay Mary sa city at si Shin ay pauwiin kasama ang ina. Tumanggi si Shin at sinabing sasama siya. Sinabi ng kanyang ama na hindi pwede dahil delikado ang daan at may monsters. Sagot ni Shin, hindi niya kayang protektahan si Mary mag-isa sa carriage at kaya niyang lumaban kahit bata pa siya. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, pumayag ang kanyang ama. Sumakay sila sa carriage at mabilis na tumungo sa city. Sinabi ng ama niya na bantayan si Mary. Napansin ni Shin ang pulang ilaw sa langit at tinanong ito, pero sinabi ng ama niya na wala siyang nakikita. Napagtanto ni Shin na may mali. Biglang inatake sila ng mga wolves. Sinabihan niya ang ama niya na magpatuloy at siya na ang haharap. Isinuot niya ang gloves at naisip na hindi niya magagamit ang fire o lightning magic dahil umuulan, kaya tubig at hangin lang ang natitira. Kumuha siya ng tubig ulan, binuo ito bilang bullets, at pinaputok sa mga wolves. Pero napansin niyang marami pa rin ang kalaban. Biglang umatras ang mga wolves at tumakas ng kakaiba. Nagulat si Shin kung bakit sila biglang umatras. Lumitaw ang isang napakalaking specter sa harap niya. Natakot si Shin at sinabihan ang ama niya, pero sinabi nitong wala siyang nakikita. Naintindihan ni Shin na tanging may magical energy lang ang nakakakita nito. Inatake niya ito gamit ang water magic, pero dumaan lang ang atake sa specter. Nilapitan siya ng nilalang. Naisip ni Shin na baka mamamatay na naman siya. Naalala niya kung paano niya natalo ang goblin noon at nagdesisyong gamitin ang parehong approach, kaya pinukas niya ang magical energy para sunugin ito. Nag-react ang specter, at napagtanto ni Shin na maaaring purification ang epekto ng kanyang energy. Ang specter ay dahan-daang lumapit sa kanyang ama at unti-unting lumalapit pa, pero nang malapit na ito sa lightning lamp sa karwahe, bigla itong umatras. Sa sandaling iyon, biglang nakita ng kanyang ama ng malinaw ang specter. Tumalon si Shin pasulong at muling pinakawalan ang kanyang enerhiya. Sinunog ang
nilalang hanggang sa tuluyang masira ito. Halos mahulog siya mula sa napakataas na lugar, ngunit nasalo siya ng kanyang ama sa tamang oras. Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang pagiging pabigla-bigla at walang pag-iingat. Sumagot si Shin na wala ng ibang paraan para talunin ito at humingi siya ng tawad. Sinabi ng kanyang ama na wala na iyon, dahil nakaligtas sila dahil sa kanya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sinabi ng kanyang ama na ang halimaw na iyon ay hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Nagulat si Shin at tinanong kung talagang nakita niya ito. Kinumpirma ng kanyang ama na malinaw niya itong nakita nang lumapit ito sa kanya. Tiningnan ni Shin ang lightning lamp at napag-isip na maaaring konektado ito sa nangyari. Nang makarating sila sa klinik ng doktor, nabigla sila sa dami ng mga taong may sakit na lethargy disease. Sinubukan ni Shin na tumulong at hiniling sa doktor na tingnan ang kanyang kapatid. Sinabihan siya ng doktor na maghintay ng kanilang turn. Sinabi ng kanyang ama na wala silang magagawa kundi maghintay. Matapos ang mahabang oras, sa wakas ay sinuri ng doktor si Mary at kinumpirma na siya ay infected ng lethargy disease. Sinabi niya na wala pang kilalang lunas at ang tanging magagawa ay obserbahan ang kanyang kondisyon. Naalala ni Shin ang mga sandaling kasama si Mary, at tuluyang napaiyak habang nagmamakaawa sa doktor na gumawa ng kahit ano. Habang unti-unting tumutulo ang luha, nagpasya ang pamilya na manatili sa lungsod upang mas mapalapit sa doktor. Tumira sila sa isa sa mga warehouse ni Grass. Nagpasalamat sila kay Grass sa pagpapatuloy sa kanila, ngunit sinabi niya na wala iyon, dahil maraming beses na nila siyang natulungan, kaya ito ang paraan niya ng pagbabayad. Idinagdag niya na ang mahalaga ngayon ay tutukan si Mary, at pagkatapos ay umalis siya, nangakong babalik para kumustahin sila. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Shin sa tabi ni Mary, tahimik na nakatingin sa kanya. Iniisip niya na hindi na niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, at kahit ilang beses niyang tawagin ang pangalan nito, hindi na ito sumasagot. Pumasok ang kanyang ama at sinabi na may gustong makipagkita sa kanya. Tumanggi si Shin, sinabing hindi niya iiwan si Mary. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama ang specter na umatake sa kanila 4 days ago, at ipinaliwanag na sa parehong araw na iyon, may mga kaparehong specter rin na lumitaw sa ibang lugar, umaatake at pumapatay ng tao. Sinabi niya na muling lilito ang mga ito at magdudulot pa ng mas maraming kamatayan, at si Shin lamang ang may kakayahang talunin ang mga ito. Kapag hindi ito napigilan, patuloy na tataas ang bilang ng mga biktima. Tumanggi pa rin si Shin at sinabing mananatili siya at hindi nalalayo sa kanyang kapatid. Tinanong siya ng kanyang ama kung ibig sabihin ba nito ay wala siyang pakialam kung may mamatay. Lumapit ang kanyang ama, inilagay ang kamay sa kanya at tinanong kung masasabi pa rin ba niyang hindi niya problema iyon kahit umatake ang halimaw sa kanilang nayon. Tinulak siya ni Shin at sumigaw na hindi niya obligasyon iligtas ang kahit sino. Ang gusto lang niya ay manatili sa tabi ng kanyang kapatid, at tinanong kung bakit tila hindi interesado ang kanyang ama sa kanya. Sumagot ang kanyang ama na mas nag-aalala siya kaysa kanino man, na siya ang kanyang anak, at handa siyang ibigay ang kanyang buhay para iligtas ito. Ngunit sinabi niya na sa ngayon, wala nang ibang pagpipilian, at si Shin ang may kapangyarihang magligtas ng maraming tao. Naalala ni Shin ang mga sandaling kasama si Mary, at matapos ang mahabang katahimikan, nagpasya siyang tumulong. Tumayo siya sa harap ng kanyang kapatid, at ang kanyang ama ay nagulat sa kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, napansin ni Shin na may mali. Napagtanto niya na si Mary ay walang kahit anong magical energy. Mabilis siyang tumakbo palabas sa kalye. Iniisip kung paano niya ito hindi napansin noon. Isinama niya ang kanyang ama papunta sa klinik ng doktor. Tinanong ng kanyang ama kung may natuklasan na siya. Sumagot si Shin na napansin niya na ang lahat ng pasyente doon ay walang bakas ng magical energy, at wala ring sino man sa lungsod ang tila mayroon nito. Napagpasyahan niya na maaaring konektado ang magic sa sakit. Sinabi niya na dahil wala pang nakakatuklas ng sanhi o lunas, kailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para makahanap ng solusyon. Pagkatapos ay nagtungo sila sa mayor ng lungsod. Humingi ng paumanhin ang ama ni Shin sa biglaang pagbisita at ipinakilala si Shin. Iminungkahi niya na magdala ng lightning lamp sa lahat ng oras dahil epektibo itong pampalayad sa mga specter. Biglang napahagulgol ang mayor, umiiyak at nagsasalita ng walang katuturan, sinasabing lalo lang dumami ang mga sakuna mula nang maupo siya sa pwesto at inakala niyang mas madali ang pamumuno sa lungsod. Nakatitig lang si Shin ng litong-lito. Maya-maya, bumalik sa sarili ang mayor at sinabi na nakapag-ipon na siya ng maraming lightning lamps at naipamahagi na ito sa mga sundalo sa night patrol. Pinuri siya ng ama ni Shin sa kanyang foresight. Sinabi ng mayor na hindi na kailangan ng papuri at pinayuhan silang mag-focus sa mahalaga. Ipinaliwanag niya na narinig niyang konektado ang sakit sa magic, at sinabi ng ama ni Shin ang lahat ng detalye sa kanya. Dahil ang magic ni Shin ay may epekto sa mga halimaw, naniniwala siyang kapag nakalikom sila ng mga may magical energy, posibleng matalo ang mga ito. Sumagot si Shin na may problema roon, dahil ang pagtuturo ng magic ay matagal, at ang lahat ng
ng dating may magical energy ay infected na ng sakit. Tinanong ng mayor kung may alam si Shin tungkol sa lethargy disease, at sinabi na mabagal ang progreso ng research ng doktor. Sumagot si Shin na oo, alam niya ito. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang ordinaryong tao ay napagod, ang magical energy nito ay bumabalik sa normal sa pamamagitan ng pahinga. Ngunit ang mga infected ng lethargy disease ay tuluyang nawalan ng kanilang enerhiya. Naniniwala siya na maaaring maibalik ang enerhiyang iyon sa pamamagitan ng mga living creatures. Sinabi ng mayor na kung mabigo si Shin, lahat ng pasyente ay mamamatay. Inamin ito ni Shin at nagpa siya na tanggapin ang anumang mangyari basta't mailigtas lamang ang kanyang kapatid. Pagkalabas niya, napaisip si Shin kung paano nagbigay ng tulong ang mayor para sa research, at kung bakit isang taong may mataas na katayuan ang basta na lang nagtiwala sa salita ng isang bata kahit hindi pa nito nakikita ang kanyang magic. Kinabukasan, nagtipon si Shin sa kanyang bahay kasama ang mga assistant na ipinadala ng mayor. Iminungkahi niyang magpakilala sila. Naunang nagsalita ang isang lalaki at sinabi niyang ang pangalan niya ay Cole, at siya ay assistant ng doktor. Sumunod ang isang babae na nagsabing ang pangalan niya ay Rava, tagapagmana ng isang ruler ng ibang lungsod, at kasalukuyan siyang nagsisilbing secret commander ng guard ng lungsod na ito. Pagkatapos ay tinanong ni Shin ang huling kasama. Nag-atubili itong sumagot at sinabing ang pangalan niya ay Git, at siya ay isang monster expert. Nagpasalamat si Shin sa kanilang pagdating at sinabi na magsisimula sila ng isang delikadong misyon. Tumungo sila sa training ground, at doon ipinakita ni Shin ang kanyang kakayahan. Lahat sila ay natigilan at tinanong kung ano ang nakita nila. Ipinaliwanag ni Shin na ito ay isang teknik na siya mismo ang gumawa, tinatawag na magic, at kaya niyang manipulahin ang mga natural phenomena gaya ng hangin, tubig, at kidlat. Tinanong ni Cole kung may koneksyon ito sa lethargy disease. Sumagot si Shin na hindi pa niya alam. Nagpatuloy sila sa pagharap sa mga halimaw. Hirap si Rava sa mabigat niyang armor habang naglalakad. Tinanong ni Git si Shin kung ang invisible monster na iniimbestigahan niya ay may kaugnayan sa lethargy disease. Sumagot si Shin na hindi. Ipinaliwanag niya na para magamot ang mga infected, kailangan nilang maibalik ang magical energy. Sinabi niya na kapag nagpapakawala siya ng enerhiya laban sa monsters, nagre-react ito sa enerhiya ng mga ito at sinusunog sila, kaya kailangan nilang makahanap ng mga monster na may magical energy. Idinagdag niya na kaya mahalaga si Git bilang monster expert. Natuwa si Git sa narinig. Biglang lumitaw ang isang goblin na may suot na armor. Nagulat si Shin sa kanyang nakita. Tinanong ni Git kung bakit ang isang goblin ay may ganitong kagamitan. Sa wakas, inalis ni Rava ang mabigat niyang armor, binunot ang espada, at sumugod sa halimaw. Itinaas ng goblin ang sandata nito at handa na sana siyang tamaan si Rava, ngunit dumating si Shin sa tamang oras at gumamit ng lightning magic para maputol ang atake nito. Umurong ang goblin, ngunit bigla itong lumitaw sa likod ni Rava at umatake muli. Sinubukan niyang salagin ang tama, ngunit tumilapon siya at bumagsak sa puno. Agad na umatake si Shin gamit ang magic, at muling bumangon si Rava, hinawakan ang espada, at tuluyang tinapos ang goblin. Kinabukasan, nakaupo si Shin kasama si Rose at tinanong ang tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Rose na nasa taas ito kasama si Mary. Ikinwento niya na inalok niyang siya na ang pumalit sa pagbabantay, ngunit tumanggi ang ina ni Shin dahil nais nitong manatili pa ng mas matagal kay Mary. Nabanggit din ni Rose na narinig niyang nagsimula na si Shin sa research ng lethargy disease at tinanong kung may maitutulong siya. Sinabi ni Shin na may responsibilidad siya sa bahay at hindi siya maaaring maglakbay ng palagi, at may 3 specialists na tumutulong na sa kanya. Nalungkot si Rose at sinabing kahit ang kaibigan niya ay nasa panganib, wala siyang magawa. Sinabi ni Shin na huwag niya itong isipin dahil ang tulong niya sa kanyang ina ay malaking ginhawa na. Maya-maya, naglakad si Shin kasama si Cole at tinanong kung saan sila pupunta. Sagot ni Cole, sa clinic, dahil inutusan siya ng mayor na samahan si Shin doon sakaling may matuklasan ito. Pagdating nila, sinabi ng doktor na may ilang pasyente na may mild cases ng lethargy disease. Inilagay ni Shin ang kamay niya sa isang pasyente at ginamit ang kanyang magic. Napansin niya na may natitirang bahagyang magical energy ang lalaki, tulad ng inaasahan niya, at napagpasyahan niya na ang sakit ay dulot ng pagkawala ng energy. Tinanong niya si Cole tungkol sa kondisyon ng pasyente. Sinabi ni Cole na bahagyang tumaas ang pulse at gumalaw ang mga mata nito. Pagkatapos, sinabi ni Shin na nang ilipat niya ang magical energy, gumalaw ang mga daliri ng pasyente, patunay na may reaksyon. Sinabi ni Cole na sa ngayon, kailangan muna nilang i-monitor ang kondisyon at unti-unting dagdagan ang energy. Dumating ang isang doktor at tinanong kung ano ang ginawa nila. Sinimulan sana ni Shin na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Cole at iginiit na umalis sila agad. Sa labas ng clinic, binalaan ni Cole si Shin na huwag banggitin ang magical energy, o anumang detalye tungkol sa paggamot ng lethargy disease sa harap ng iba. Ipinaliwanag niya na abala ang mga doktor sa kanilang sariling research at maaaring makasagabal ang interference. Sumagot si Shin na nangangahulugan ito na maaaring mablock ang kanilang trabaho kahit na gusto lang nilang tumulong sa mga infected. Kinagabihan, pinuntahan ni Shin si Mary at sinubukang ilipat ang magical energy sa kanya, ngunit walang naging reaksyon. Sinabi niya sa sarili na huwag magmadali dahil matagal din bago niya natutunan ang magic, at ganito rin ang prosesong ito.
Kinabukasan, pumunta si Shin sa kagubatan kasama si Git at Rava para manghuli ng mga monster at subukang kunin ang kanilang energy. Habang lumalaban si Rava, nagtutulungan si Shin at Git sa eksperimento. Hinawakan ni Shin ang braso ng isang halimaw at nag-channel ng magic dito. Sumigaw ang halimaw sa sakit habang nagre-record si Git ng obserbasyon. Nang umabot si Shin sa isang tiyak na antas ng energy, nag-disintegrate ang braso ng halimaw. Napagpasyahan ni Git na kahit maliit na magical energy ay sinusunog ang monsters, patunay na ito ay purifying energy. Sumagot si Shin na maaaring iba ang magiging reaksyon ng mga tao. Umuuwi si Shin at naupo sa tabi ni Mary habang iniisip ang mga sinabi ni Git. Pumasok si Rose at sinabing dinala niya ang hinihingi nito, mga isda mula sa lawa. Kinuha ni Shin ang mga ito at sinubukang ilipat ang kanyang energy, ngunit huminto ito sa isang tiyak na limit. Napansin ni Rose na malamang ay naglabas siya ng malaking halaga ng energy, ngunit hindi naapektuhan ang mga isda. Napagpasyahan ni Shin na ang magical energy ay gumagana lamang sa monsters para sa purification. Naisip niya kung magiging iba ang reaksyon kung tao na walang infection ang susubukan. Sinabi ni Rose na para maobserbahan iyon, kailangan ng human subject. Idinagdag niya na siya lang ang taong may magical energy na hindi infected, at kung may paraan man para matulungan si Mary, handa siyang gawin ito. Inalok niya si Shin na gawin ang eksperimento sa kanya. Nag-alinlangan si Shin, ngunit sinabi sa kanya ni Rose na agad siyang magsabi kung may maramdaman siyang sakit o kakaiba. Hinawakan niya ang mga kamay nito at sinimulan ang reaction. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Shin kung okay lang siya. Sagot ni Rose, nakakaramdam lang siya ng banayad na init at ayos lang ang lahat. Tinanong niya kung may sakit ba siyang nararamdaman, at sinabi nitong masarap at magaan ang pakiramdam. Sa gitna ng eksperimento, naalala ni Shin ang nangyari sa braso ng halimaw at bigla siyang natakot, kaya agad niyang pinahinto ang daloy ng magic. Hinawakan muli ni Rose ang kanyang mga kamay at pinilit siyang magpatuloy, sinasabing huwag siyang mag-alala. Ipinagpatuloy ni Shin ang eksperimento, ngunit pinahinto rin niya ito sa isang tiyak na punto. Tinanong ni Rose kung iyon na ba ang maximum na kaya niyang ibigay na magical energy. Sagot ni Shin, halos nasa limit na ito, ngunit kailangan pang pahabain ang interaction time. Lumipas ang isang buwan, unti-unting iniiwan ng mga guard ang lightning lamps, at si Shin ay kasama ang tatlo niyang assistants. Sinabi niya na isang buwan na mula nang huling lumitaw ang specters, at iniisip ng mga tao na tapos na ang panganib. Sagot ni Git, kung bumalik ang specters ngayon, magiging malala ang sitwasyon. Sinabi ni Cole na duda siyang babalik pa ang mga ito at hindi pa rin siya lubos na naniniwala sa epekto ng lamps. Biglang itinaas ni Rava ang kanyang espada kay Cole. Parehong natigilan sina Cole at Shin. Sinabi ni Rava na isipin nito ang lahat ng ginawa ni Shin, ang pag-aalaga sa kapatid niya, pagsuporta sa kanyang ina, pagre-research ng sakit, at paghunt ng monsters habang may resulta. Tahimik si Cole, pagkatapos ay inamin niyang dahil kay Shin, nagkaroon sila ng progress sa lethargy disease research na kahit mga trained doctors ay hindi nagawa. Tinanong ni Shin si Git kung may bagong monsters na lumilitaw. Sagot nito, wala pang reports. Nagtaka si Shin kung ang specters ba ay lumilitaw lang sa mga partikular na lugar. Sinabi ni Git na maaaring nagsimula lang ang paglitaw nito pagkatapos ng Legendary War. Nagulat si Shin dahil wala siyang alam dito. Ipinaliwanag ni Rava na ito ay isang war 1,000 taon na ang nakalipas kung saan nagkaisa ang lahat ng bansa para labanan ang mga demons. Sa gabing iyon, mag-isang nakaupo ang mayor sa kanyang palas habang nagsusulat ng notes tungkol sa lethargy disease. Nakasulat dito na ang pag-transfer ng magical energy sa mild cases ay nagdudulot ng blinking at physical reactions, at ito ay progreso. Ngunit ang paglipat ng malaking halaga ng energy ay nagdudulot ng mismong paglabas ng sakit at nauubos ang energy ni Shin. Mula noon, patuloy na hinahanap ni Shin ang paraan para maibalik ito, ngunit wala pang bagong progreso. Lumipas ang 2 taon. Nakatayo si Shin sa klinik sa tabi ng isang pasyente. Sinabi ng asawa ng lalaki na ngumiti ito at nagpasalamat sa kanya. Sagot ni Shin, wala siyang nagawang dapat pasalamatan. Pero sinabi ng babae na kahit isang ngiti lang ay sapat na. Lumapit si Cole kay Shin at sinabing mukhang pagod na siya, tinanong kung maayos ba ang tulog niya, at pinaalalahanan siyang hindi niya kailangang pasan lahat mag-isa. Sinabi ni Shin na huwag mag-alala. Umuwi si Shin at nadatnan si Git at Rava na naghihintay. Pinapasok niya sila at sinalubong sila ng kanyang ina at ni Rose. Maya-maya, dumating din ang kanyang ama at si Grass, at sabay-sabay silang kumain. Habang kumakain, napansin ng lahat na malungkot si Shin habang iniisip si Mary. Sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang magpahinga. Sagot ni Shin, hindi siya pagod, ngunit wala na siyang magical energy. Sinabi ng kanyang ama na nag-usap sila ng kanyang ina at kung magpapatuloy ito, babagsak si Shin bago pa niya magamot si Mary. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Shin na hindi siya pagod at ang pagpapagaling kay Mary lang ang mahalaga. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng pahinga, ngunit hindi siya magmamadali. Sinabi ng kanyang ama na masyadong mabigat ang pasan niya. Sagot ni Shin, mas nakakapagod pa ang pag-aaral ng magic noon, at hindi ganito kahirap ang research ngayon. Sabi niya,
Ipagpapatuloy niya ito kahit buong buhay pa ang abutin. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Shin sa tabi ni Mary. Biglang kumalat ang isang malalim na pulang liwanag sa langit. Kinuha niya ang lightning lamps at bumaba. Nakita niya si Rose at sinabi niyang kailangan niyang mag-report sa mayor. Pilit siyang pinapastay ni Rose, ngunit sinabi niyang siya na ang bahala at si Rose na ang magbantay kay Mary at sa kanyang ina. Paglabas ni Shin ng bahay, napagtanto niyang ito rin ang pulang liwanag na nakita niya noong gabing nagkasakit si Mary. Biglang bumaba ang mga specters sa lungsod. Nakita niya ang dalawang sundalo na papalapit sa isang specter na hindi nila nakikita. Sinubukan niya silang warningan, ngunit naguguluhan sila dahil wala silang nakikita. Tumakbo si Shin, sinaktan ang specter gamit ang kanyang magic, at nawasak ito. Nang gumana ang magic, naging visible ang specter at natigilan ang mga sundalo sa gulat. Tumakbo si Shin papunta sa palas ng mayor at ini-report ang nangyari. Agad nagutos ang mayor sa mga sundalo na maghanda, ipamahagi ang lightning lamps, at pumunta sa city gates. Humingi si Shin na sumama sa kanila dahil hindi sapat ang lamps at kailangan siya sa labanan. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, pumayag ang mayor. Sumama si Shin sa mga sundalo at nakilala ang kanilang commander. Galit ang commander at sinabing tila hindi nasiyahan si Shin sa lightning lamps at basta na lang nagtipon ng mga sundalo. May bulungan sa mga tropa, sinasabing baka bumalik na naman sa delusyon ang mayor at walang silbi ang lamps. Dumating si Rava at tinanong kung ano ang utos. Pinauwi siya ng commander, sinabing magpahinga na lang siya. Tinawag siyang unit na para lang sa maliliit na misyon. Sagot ni Rava, hindi ito oras ng pahinga, at handa siyang ibigay ang lahat para maibalik ang kaayusan. Sumama siya kay Shin. Habang tumatakbo sila, tinanong ni Rava kung saan sila pupunta. Sagot ni Shin, sa main gate kung saan makikita nila mula sa malayo ang galaw ng mga specter. Sa paglalakad, napansin ni Shin ang mga specter na gumagala sa mga kalsada ng lungsod. Tinanong ni Rava kung bababa sila para ubusin ang mga ito, pero sinabi ni Shin na hindi nila maaabutan ang mga iyon at inutusan silang magpatuloy. Sa gate, nauna si Shin sa mga guard na nakaistasyon doon. Nagtaka siya kung bakit mas madali na ang paggamit niya ng magic kaysa dati. Nagulat ang mga guard at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Shin na umalis sila agad dahil may paparating na specter attack. Tinawag siyang sinungaling ng mga ito at iginiit na walang halimaw. Tinamaan ni Shin ang lupa gamit ang kanyang magic at biglang lumitaw ang isang grupo ng specter na sumugod sa kanila. Gumamit siya ng lightning magic at nilipol ang mga ito. Natigilan ang mga guard at hindi makapaniwala. Tinanong kung sino siya. Umakyat si Shin sa ibabaw ng gate at nakita ang napakalaking swarm ng specters na papalapit. Tinanong ni Rava kung ano ang nakita niya. Sinabi ni Shin na mahigit 100 specters ang dumarating at kung hindi mapipigilan, masisira ang lungsod. Nagpakalat siya ng fire magic sa mga pader upang maging visible ang mga specter habang papalapit. Nagutos si Rava sa kanyang mga sundalo, sinasabing habang nakikita ang kalaban, kaya nilang patayin ito at kailangan nilang ipagtanggol ang gate hanggang dumating ang reinforcements. Nang marating ng specters ang gate, nagsimula ang labanan. Nauna si Shin at dumaan sa gitna ng kaaway gamit ang fire magic, winawasak ang marami sa kanila. Ngunit patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kalaban. Nahihirapan siyang pigilan ang mga ito hanggang sumama si Rava, sinasabing hindi niya iiwan si Shin dahil sa kanyang pride bilang Ignite. Sa gitna ng labanan, nawala ang apoy malapit kay Rava at napansin niyang kailangan niya ang kanyang espada. Isang sundalo ang mabilis na sinindihan ang kanyang espada gamit ang apoy ni Shin at inihagis ito sa kanya. Sinalo niya ito at muling sumabak sa laban habang nagpapasalamat. Patuloy na lumaban si Shin gamit ang buong lakas niya. Napansin niya na hindi nauubos ang kanyang magic kahit ilang beses na niya itong ginamit. Napagtanto niyang mahigit 100 beses na niyang nagamit ang kapangyarihan niya sa araw na iyon, ngunit may natitira pa rin, at nagtaka siya kung ang pulang liwanag ba ang dahilan. Naalala niya ang gabi ng unang paglitaw ng specters 2 taon na ang nakalipas. Muling sumugod ang isang specter sa kanya, ngunit agad niya itong winasak at pinilit ang sarili na mag-focus. Sa paligid, ang mga sundalo ay naghahagis ng apoy sa mga specter, ngunit napansin nilang sinasadyang sumasagupa ang mga ito sa apoy para mamatay. Napagtanto ng isang sundalo na sinusubukan ng mga specter na patayin ang magical fire. Tinipon ni Shin ang natitirang lakas niya at nagpakawalan ng isang malaking explosion na sumunog sa swarm. Lumapit si Rava, ngunit sinabi niyang ayos lang siya at wala na ang mga halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Shin na may panibagong swarm na paparating. Natigilan siya at inutusan ang mga sundalo na umatras, sinasabing siya na ang haharap mag-isa. Tumutol si Rava, sinasabing sobra na ang pinapasan niya. Sumagot si Shin na wala ng ibang paraan at kailangan niyang protektahan ang lungsod at ang mga tao nito. Biglang tinawag siya ni Ger. Lumingon si Shin at nakita si Grass na nagsasabing nagtipon siya ng mga fighters ng guild para tumulong. Mabilis silang naghanda at sinindihan ang kanilang mga sandata gamit ang apoy ni Shin. Habang papalapit ang specters, pinakawalan ng mga fighters ang flaming arrows at isa-isang tinatamaan ang mga halimaw.
Nagulat si Shin at tinanong si Git kung siya ba ang nagplano nito. Sinabi niya na si Shin mismo ang nagpaliwanag na epektibo ang kanyang magic laban sa specters, kaya siya mismo ang pumunta sa guild para magtipon ng fighters. Idinagdag niya na gusto lang niyang makatulong dahil nakikita niya ang araw-araw na pagsisikap nito. Nagpasalamat si Shin at muling sumabak sa laban kasama sila. Pagkatapos ng labanan, lumapit ang commander at galit na tinanong kung ano ang ginagawa nila. Inakusahan niya sila na nagpapanggap bilang invisible monsters para maghasik ng takot sa lungsod. Sumagot si Rava na hindi ito totoo at lahat sila ay lumaban para paksain ang specters. Ngumisi ang commander at sinabing walang specters, at tinanong kung nasaan na ang mga ito ngayon. Iginiit ni Shin na nandito sila sa lungsod, pero sinabi ng commander na wala siyang nakitang kahit ano at inakusahan si Shin na nagsisinungaling. Sinabi niyang nalantad na ang panlilin lang ni Shin at tinanong kung paano niya na-manipulate ang mayor. Sumingit si Grass at sinabi na hindi nila kasalanan kung hindi niya nakita ang specters dahil huli siyang dumating. Idinagdag niya na kung wala si Shin, wasak na sana ang lungsod at lahat ng fighters ay saksi. Inutusan sila ng commander na tumahimik, tinawag silang mga sinungaling, at pinapahuli ang mga sundalo. Sa sandaling iyon, biglang umangat sa ere ang katawan ng commander. Takot ang Bam-alot sa kanyang mukha habang tinatanong niya kung ano ang nangyayari. Biglang may kamay na lumitaw mula sa kawalan at tinamaan siya. Agad siyang napatay. Kumalat ang shock sa buong grupo nang ipakita ng Spectre King ang sarili nito. Tumingin ito sa kanila at sinabing matagal na mula nang huli itong lumitaw, at sa wakas ay nakalaya na ito. Napagtanto ni Shin na ang pulang liwanag na kumakalat sa buong lungsod ay sariling magical energy nito. Tinanong ni Grass kung sino ang nilalang sa harap nila. Sumagot ang nilalang na dapat daw magpakilala muna ang iba bago magtanong ng ganoon, at malamig nitong sinabi na ito ay isang demon. Natigilan sila sa gulat. Nagpatuloy ito, sinasabing nakakatawa na hindi na ito maalala ng mga tao, at palaging ignorante ang sangkatauhan. Tinanong nito kung paano nila makakalimutan ang digmaan laban sa demons na tumagal ng halos 1,000 taon. Ipinaliwanag nito na nakulong ito sa buong panahong iyon, at ngayon ay walang kapantay ang kalayaan na nararamdaman nito. Pagkatapos, sinabi nito na papatayin sila nito agad. Sa isang galaw ng daliri, winasak nito ang paligid. Agad na kumilos si Shin, kinuha si Grass at ang iba, at tumalon palayo. Kahit ganoon, tinamaan pa rin sila ng lakas ng pagsabog at naihagay sila sa ere. Pagkabalik ng balanse, sinabi ni Shin kina Rava at Git na lumikas sila ng mga mamamayan ng lungsod. Tinanong ni Rava kung ano ang plano niya. Sumagot si Shin na haharapin niya ang demon mag-isa. Sinabi niyang napakalakas ng magical energy nito na lampas sa kaya ng kahit sino, at gumagamit din ito ng magic. Inamin niya na mali ang kanyang pagintindi sa sitwasyon, at ang mga specter attacks ay palatandaan ng pagdating ng nilalang na ito. Sinabi niya ngayon palang nagsisimula ang totoong labanan. Tinanong ni Grass kung sino talaga ang nilalang. Sumagot si Shin na hindi niya alam, pero ang paligid nito ay puno ng magical energy na halos 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Nagulat si Grass at sinabing sasama siya sa laban. Ayaw niyang iwan si Shin mag-isa. Sa ibang bahagi ng lungsod, patuloy ang pagwasak ng demon habang naglalakad sa mga kalye, nasisiyahan sa kabuluhan. Sinabi ni Shin kay Grass na haharapin niya ito ng direkta, at dapat maghintay si Grass ng pagkakataon para umatake mula sa likuran. Ipinaliwanag niya na siya ang magiging pain dahil siya lang ang kayang umiwas sa mga atake ng demon. Pumayag si Grass at sinabing huwag siyang mamatay, dahil hindi niya kayang humarap sa pamilya nito kung mangyayari iyon. Nagpasya silang sabay na lalaban. Sumugod si Shin at gumamit ng water magic para patayin ang apoy na ginawa ng demon. Nagulat ang demon at napansin ang pulang buhok at mata ni Shin. Sinabi nito na maaaring mula siya sa lineage ng Lygria, dahil ang ordinaryong tao ay hindi kayang gumamit ng magic, at tinanong kung nasaan ang iba pa niyang lahi. Hindi maintindihan ni Shin ang tinutukoy nito. Tinuwanan siya ng demon at sinabing papatayin siya nito, at kahit kaya niyang gumamit ng magic ay primitive pa rin ito. Nagpakawala ang demon ng malakas na magic na sumira sa paligid, ngunit nakailag si Shin. Gumanti siya gamit ang water magic na naging projectiles na pinaputok sa usok. Naisip niya kung tumama ba ito, ngunit lumabas ang demon na walang galos at agad sumugod. Sinubukan umiwas ni Shin, ngunit mas mabilis ang demon, lumitaw sa likod niya at tinamaan siya, na nagpaalis sa kanya sa ere. Gumamit si Shin ng air magic para mapahina ang bagsak. Muling lumapit ang demon at naghanda ng panibagong atake. Napagtanto ni Shin na wala na siyang oras para sa water magic at kung magpapatuloy ito, mamamatay siya. Bumalik sa isip niya ang kanyang buhay, at pinatibay niya ang sarili, hindi siya mamamatay at paprotektahan niya ang lahat. Samantala, dinadala sa klinik ang mga sugatang sundalo. Sinuri sila ni Cole at nakita ang matinding paso. Tinanong kung ano ang nangyari. Isang sundalo ang nagsabing biglang lumitaw ang isang mapanganib na nilalang at sinimulang wasakin ang lungsod. Tumingin si Cole sa bintana at napansin na parang magic ito, umaasang buhay pa si Shin. Sa kabilang banda, abala sina Rava at Git sa paglikas ng
mga tao. Pinapaalalahanan nila ang mga ito tungkol sa mga pagsabog at inaakay sa ligtas na lugar. Nakita ni Rava ang kanyang mga sundalo at nakahinga ng maluwag dahil nakaligtas sila. Tinanong niya kung nasaan si Shin. Sagot nila, umatras sila at hindi nila nakita ang nangyari, pero napakalakas ng halimaw at duda silang matatalo ito ni Shin. Inutusan sila ni Rava na ipagpatuloy ang evacuation, at sinabi kay Git na pupunta siya para tulungan si Shin. Sinubukan siyang pigilan ni Git pero sinabi ni Rava na naniniwala siyang mananalo sila. Nagpatuloy ang laban. Gumamit ang demon ng magic at umatake. Gumamit si Shin ng kanyang kapangyarihan para yumanig ang lupa, umiwas, at gumanti gamit ang tubig at kidlat. Pero effortless itong dinapensahan ng demon. Natigilan si Shin nang mapagtanto niyang gumamit ang demon ng insulating materials para kontrahin ang lightning, isang bagay na hindi pa dapat umiiral sa kanyang panahon. Sinabi ng demon na may sagot ito sa bawat spell ni Shin, kabilang ang tubig at kidlat. Sinabi nito na ang lahat ng natutunan ni Shin ay basic lamang, at wala siyang magagawa laban dito. Pagkatapos, pinakawalan nito ang pinagsamang lightning at fire magic na sumupil kay Shin. Biglang sumugod si Grass at sinubukang tamaan ang demon gamit ang palakol, ngunit walang epekto. Agad siyang tinamaan at tinapon ng demon gamit ang lightning magic. Sumunod, ang ama ni Shin ang umatake mula sa likuran. Lumingon ang demon at sinabing walang armas ng tao ang makakapatay sa kanya. Tinamaan nito ang ama ni Shin at ibinagsak sa pader. Humarap ang demon kay Shin at sinabing kahanga-hanga siya. Nakita nito na kahit ganito ang sitwasyon, naghahanap pa rin si Shin ng paraan para manalo, kontrolado ang takot, at handang lumaban pa rin. Tinawag nito itong marka ng lineage ng Ligria. Inalok ng demon si Shin na sumama rito bilang tagasunod, kapalit ng malakas na kapangyarihan at mahabang buhay, ngunit mawawala ang sarili niyang pagkatao at magiging instrumento lamang siya. Sinubukan tumakas ni Shin, ngunit agad siyang nahuli. Lumitaw ang demon sa harap niya at hinawakan ang kanyang leeg. Sinabi nitong walang dapat ikatakot at matatapos ito ng mabilis at walang sakit. Nang ipakita nito ang mga pangil, napagtanto ni Shin na isa rin itong vampire. Pinilit niyang kumawala, ngunit hindi niya magawa. Kinagat siya ng demon at sinimulang ubusin ang kanyang dugo. Unti-unting nanghina si Shin at naisip niyang nabigo siya, hindi niya nailigtas ang lungsod, ang kanyang ina, o ang kanyang kapatid. Ang biglaang sigaw ang pumutol sa sandaling iyon. Napaatras ang demon sa sakit at binitawan si Shin, habang galit na tinatanong kung may fairy protection ito. Sinabi nitong kumakalat ang maruming dugo sa loob ng katawan nito. Sa galit, tinipon ng demon ang natitirang lakas at sumugod kay Shin. Pero naabot siya ni Rava sa tamang oras at hinila palayo. Tinatanong kung ayos lang siya. Lalong lumakas ang galit ng demon habang tinitipon ang natitirang kapangyarihan para sa huling atake. Sinabi ni Shin, kay Rava na itaas ang kanyang kamay. Tinipon niya ang natitirang magical energy niya at sinubukang gamitin ito bilang puwersa, pero agad niyang napagtanto na hindi sapat at wala na siyang oras para mag-ipon pa. Sumugod muli si Grass at nagawa nitong masugatan ang braso ng demon. Sumunod ang ama ni Shin at tinamaan ito ng espada, naputol ang braso ng demon. Pagkatapos, pinakawalan ni Shin ang natitirang magical energy niya papunta sa kalaban. Tumawa ang demon, sinasabing wala itong epekto, at ibinalik ang sariling magic attack. Sumagot si Shin na ang demon ang hindi nakakaintindi. Sa pagbangga ng dalawang enerhiya, isang napakalaking pagsabog ang naganap. Nalambungan ng apoy ang demon habang unti-unting nasusunog ang katawan nito. Sumigaw ito sa sakit, tinatanong kung ano ang nangyayari. Habang bumabagsak ang anyo nito, tuluyang naglaho ang demon. Tinanong ni Rava kung tapos na ba ang lahat. Sumagot si Shin na wala na siyang natitirang magical energy at hindi na niya kayang magpatuloy, at malamang ay mamamatay na siya. Nawalan siya ng lakas at unti-unting nawalan ng balanse. Habang kumukupas ang paningin niya, naisip niyang tapos na ang lahat, babalik na sa normal ang buhay, at makikita niya ulit ang kanyang kapatid. Pagkatapos, bumagsak si Shin at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Shin mula sa isang bangungot at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa tabi niya. Niyakap siya nito at sinabing sa wakas ay nagising na siya matapos ang matagal na oras. Hindi nagtagal, pumasok si Cole at sinuri siya, sinasabing maayos ang kanyang katawan at walang anumang physical na problema. Tinanong ni Shin kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Sinabi ni Cole na isang buong linggo siyang natulog. Nagulat si Shin dito. Pumasok ang kanyang ama kasama si Grass upang tingnan siya. Sinabi ni Shin na huwag silang mag-alala dahil ayos lang siya. Halatang gamaan ang loob nila. Ipinaliwanag ng kanyang ama na umalis siya sa nayon agad nang maramdaman niya ang presensya ng specters at dumating siya sa tamang oras, kahit hindi siya gaanong nakatulong. Sinabi ni Shin na hindi iyon totoo, dahil kung wala ang kanyang ama na pumutol sa braso ng demon, hindi niya ito matatalo. Tinanong niya kung ligtas ang lahat ng sangkot sa insidente. Sagot ni Cole na sina Git at Rava ay may minor injuries lamang, at sina Mary at Rose ay walang pinsala. Nakaramdam ng ginhawa si Shin at tinanong kung ano ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay. Sinabi ng kanyang ama na napakabigat ng sitwasyon at maraming naging biktima. Yumuko si Shin at sinabing kung mas naging maayos siya, maaaring naiwasan ang mga pagkamatay na iyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon at napansin ang napakalakas na daloy ng magical energy sa loob
loob niya. Natigilan siya at napagtanto na mas lumakas ang kanyang magical capacity. Agad niyang hiniling na dalhin siya kay Mary. Pagdating nila, dumiretso siya sa kanyang kapatid. Pinagsabihan siya ng kanyang ina na huwag magpahirap sa sarili, ngunit tiniyak niya na ayos lang siya, habang iniisip na sa lakas ng kanyang magical energy, maaari na niyang gamutin ang lethargy disease. Hindi pa man ito napatutunayan, ngunit ramdam niyang mas malakas na siya kaysa dati. Naniniwala siyang maaari na niyang iligtas si Mary agad. Inilagay niya ang kanyang kamay at ginamit ang magic. Nagulat siya nang mapagtanto na kahit ang ganitong kalakas na enerhiya ay halos kulang pa rin. Lumakas ang tensyon sa silid. Biglang iminulat ni Mary ang kanyang mga mata. Nagulat ang lahat. Sinabi ni Cole na maghintay, hindi pa tapos ang lahat. Ilang sandali pa, gumalaw na ang mga kamay at bibig ni Mary. Matapos ang ilang sandali, huminto si Shin sa paggamit ng magic at tinanong kung bumalik na ang kanyang enerhiya. Dahan-dahan ang inabot ni Mary ang kanyang kamay, hinawakan si Shin, at nagsalita ng ilang simpleng salita. Napuno ng tahimik na iyakan ang silid habang lahat ay napaluha sa ginhawa. Makalipas ang ilang oras, bumisita si Shin sa klinik at nagpaalam sa isang pasyenteng gumaling mula sa lethargy disease. Napagtanto niya na isang linggo na ang lumipas mula nang magising si Mary, at sa tulong ni Nicole at ng mga doktor, nagawa nilang gamutin ang lahat ng pasyente. Ngayong tuluyan nang nawala ang sakit, napagdesisyonan niyang oras na para alamin ang totoo tungkol sa sarili niya. Pumunta si Shin sa palasyo ng mayor kung saan naghihintay na ang kanyang ama, ina, at si Grass. Sinabi ng mayor na alam niyang marami siyang tanong at napansin na niya ang ilang bagay, at handa siyang sagutin ang lahat. Tinanong ni Shin kung sino talaga siya. Ipinaliwanag niya na mula nang ma-obsess siya sa magic, sinuportahan siya ng kanyang mga magulang, at pati ang mayor ay agad naniniwala sa kanya tungkol sa disease at specters kahit hindi pa niya naipapakita ang magic. Pakiramdam niya ay parang alam na nila ang lahat noon pa man. Sinabi ng mayor na siya ay mula sa lineage ng Legria, isang lahing nakipaglaban kasama ng sangkatauhan 1,000 taon na ang nakalipas laban sa mga demon. Kilala sila sa kanilang pulang buhok at pulang mata, at sinasabing may kakaibang kapangyarihang tinatawag na magic. Bago raw masil ang mga demon, isinumpa nila ang Legria, dahilan ng kanilang pagkalipol. Dagdag pa ng mayor, nagbago ang lahat 12 taon na ang nakalipas nang may isang babaeng dumating sa kabisera kasama ang isang bata. Sinabi nito na ang bata ay mula sa lineage ng Legria, ang tanging liwanag na makakapagligtas sa mundo. Dapat daw itong protektahan, dahil kung pababayaan, babagsak ang sangkatauhan. Hindi ito pinaniwalaan ng Reyna. Natakot siya na kung totoong ang Legria ang bata, maaari itong maging banta sa hinaharap. Kaya ibinigay niya ang bata sa dating mga kasama niya, na kalaunan ay naging adoptive father at mother ni Shin. Tinanong ni Shin kung alam ito ni Mary. Sagot ng kanyang ama, hindi nila sinabi dahil gusto nilang palakihin siya bilang tunay nilang anak. Humingi ng paumanhin ang kanyang ina. Sinabi ni Shin na alam na niya ito, narinig niya noon ang pag-uusap nila. Dagdag niya, kahit hindi sila magkadugo, sila pa rin ang kanyang tunay na pamilya. Gumaan ang loob ng lahat. Tinanong pa ni Shin kung bakit sila ang napili ng Reyna. Ipinaliwanag na sila ay honorary nobles, hindi hereditary nobles tulad ng mayor. Wala silang lupa, pero pinayagan silang mamahala sa isang rural na lugar para ilayo si Shin sa ibang tao at itago ang kanyang pinagmulan. Kaya pala pinipigilan siyang gumamit ng magic noong una. Inamin ng kanyang ama na hindi niya gustong maniwala na si Shin ay mula sa Legria. Tinanong ni Grass kung paano niya nalaman ang mga bagay na lampas sa kanyang edad. Nag-atubili si Shin at hindi sinabi ang tunay niyang pinagmulan, kaya sinagot niyang marami lang siyang nabasa. Tinanong niya ang mayor kung ano ang susunod niyang gagawin. Sinabi ng mayor na malamang ay makakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Reyna. Pagkatapos, pumunta si Shin kay Mary. Binati siya nito sa mauinang tinig at hiniling na hawakan niya ang kanyang kamay, sinasabing habang wala siyang malay, para siyang nasa isang madilim na mundo na nag-iisa. Hindi siya makagalaw, at tuluyang nilamon ng takot. Pero sa buong panahong iyon, naririnig niya ang boses nito pati na rin ang kanilang mga magulang. Kaya kahit gaano kahirap, kumakapit siya. Kinabukasan, bumalik ang pamilya sa kanilang nayon. Pumasok sila sa kanilang bahay sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Pagod at naghahanap ng katahimikan at pahinga. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Shin sa kagubatan para subukan ang kanyang magic. Napaisip siya na ang kakaibang lakas ng katawan na ipinakita ni Mary sa training ay maaaring unang senyales ng lethargy disease. Sinuntok niya ang isang puno gamit ang kanyang magic at napansin niyang hindi na siya nakakaramdam ng sakit tulad noon. Napagtanto niya na ang magical energy ay parang armor na sumisipsip ng impact. Nang mas maingat niyang itoon ang kanyang kapangyarihan at muling sumuntok, malinaw na nasira ang puno. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang imbitasyon mula sa Reyna. Naghanda si Shin sa pag-alis at nagpaalam sa kanyang pamilya, hiniling sa kanyang ama na alagaan si Mary. Sinabi ni Grass sa kanya na malawak ang mundo at hinimok siyang maglakbay at bumalik bilang isang mas kahangahangang tao. Sinabi naman ni Rava na huwag siyang malungkot dahil pansamantala lang ang kanilang paghihiwalay. Sumagot si Shin na hindi dahil sa paghihiwalay ang lungkot niya, kundi dahil alam niyang hindi niya sila makikita sa loob ng ilang panahon. Pumunta siya kay Mary para magpaalam. Umiyak ito at sinabing malulungkot siya kapag wala si Shin. Paglabas ni Shin, pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang
ilang mga sundalo mula sa batalyon ni Rava. Sinabi ng kanilang commander na sasamahan nila siya papunta sa lungsod at karangalan ang makasama ang isang tulad niya. Sumakay si Shin sa karwahe kasama si Rava habang tinatawag siya ng kanyang pamilya mula sa likuran. Binigyan siya ni Mary ng isang regalo at sinabing kaarawan niya ngayon. Isang kwintas iyon na pinili nilang tatlo upang hindi siya makaramdam ng kalungkutan kahit magkalayo sila. Isinuot ito ni Shin at nagpasalamat kay Mary at sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Mary na sa kanyang kapangyarihan, makakapagligtas siya ng maraming tao, at kahit gaano pa kahirap ang mangyari, huwag niyang kalimutan sila dahil palagi silang nasa tabi niya. Yumuko si Shin at tuluyang napaluha. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.